Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa isang higanteng dragon. Mabilis niyang tinalo ito, nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili na dapat siyang maging mas malakas upang patayin ang higit pang mga dragon. Iyon ang pangitain sa hinaharap kung saan siya ay naging napakalakas. Gayunpaman, sa katotohanan, nagpupumilit siyang talunin kahit isang normal na dragon at talagang binubugbog nito. Kung hindi dahil sa kanyang maliit na henyo na 12 taong gulang na kapatid na babae na nagngangalang Leo, na humakbang upang talunin ang halimaw, ang kwento ay natapos na sa unang yugto. Si Ragna ay kapatid ni Leo, at sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay isang nangungunang dragon hunter. Sa tuwing pinupuri siya ng kanyang kapatid, kumikinang si Leo na parang batang binibigyan ng candy. Gustong-gusto niya ito kapag tinatapik nito ang kanyang ulo pagkatapos ng bawat labanan. Ang mundong kanilang ginagalawan ay matagal nang winasak ng mga dragon, na kilala rin bilang Blood Clan. Ang mga tao ay mayroon lamang dalawang paraan upang patayin ang mga dragon. Gumamit ng mga pilak na sandata upang i-freeze ang kanilang dugo o ilantad ang kanilang mga katawan sa sikat ng araw. Karaniwang ibinabalik ng mga dragon hunters ang mga puso ng dragon bilang patunay sa pag-claim ng mga reward. Matapos makumplito ang kanilang misyon, bumalik sa lungsod sina Ragna at Leo. Si Leo ay kasalukuyang isang first-class na dragon hunter na may record ng pagbagsak ng 50 dragon sa loob lamang ng isang buwan. Tinatawag siya ng mga tao na Born Silver Sword o ang bunsong dragon hunter na may halatang inggit. Ngunit para kay Ragna, si Leo ay palaging magiging bayani niya. Sa hapunan, sinasamantala ni Ragna ang pagkakataong makuha ang sandali ng pagtangkilik ni Leo sa kanyang pagkain bilang isang alaala. Ang pag-record ng mga larawan ni Leo ay ang kanyang kaligayahan. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili, may isang tao sa katabi na mesa na kinukot siya si Ragna, na nagsasabing sinusundan lang niya ang kahangahangang si Leo at kumuha ng kredito para sa kanyang trabaho. Ito ay si Charlock, isang dragon hunter na may ranggo na pumangalawa lamang kay Leo. Naiirita siya dahil hindi na matandaan ni Leo kung sino siya, at binalingan niya si Ragna bilang walang kwentang deadweight. Malamig na hinugot ni Leo ang kanyang pilak na espada. Itinutok ito sa lalamunan ni Charlock at idineklara na ang pera at katanyagan ay panandalian. Ang layunin niya ay ang maging pinakamalakas sa mundo, na malampasan ang lahat ng nilalang. Prangkahan niyang sinabi na ang landas na ito ay magiging aspaltado ng dugo at laman ng mga dragon. Nang tumawag si Leo ng mga kasama, walang nang ahas magtaas ng kamay maliban kay Ragna. Hindi siya nag-atubiling tumayo sa tabi ng maliit na batang babae. Si Leo ay malinaw na nasisiyahan, na sinasabi na ito ang dahilan kung bakit siya pinili bilang kanyang kasama. Pagkaraan nito, inanyayahan ni Leo si Ragna na magpahinga at tulungan siyang maligo, na nagagalit si Charlock sa paninibugho. Nang gabing iyon, habang si Leo ay natutulog ng maayos, si Ragna ay patuloy na nagsasanay ng walang tigil upang maging mas malakas. Isang hapon, habang nakatuon sa kanyang pagsasanay, bigla niyang nakita ang imahe ng isang tao na may butas na asul na mga mata, binabalaan siya na mawawala siya kay Leo. Ang mga imahe ng lungsod na nasusunog tulad ng impyerno ay lumilitaw, kasama ang mga eksena ni Leo na tinusok ng daan-daang mga arrow, na nagpaluha kay Ragna. Nagising sa gulat, sa palagay niya ay isang bangungot lamang, ngunit ang mahiwagang tinig ay sumasalamin pa rin sa kanyang mga tainga. Sa mga araw na sumusunod, si Ragna ay patuloy na nababagabag sa panaginip na iyon. Siya ay personal na nagluluto ng isang masustansyang hapunan para kay Leo, na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos kumain, si Leo ay natutulog sa upuan at malumanay na dinala siya ni Ragna. Sa paglipas ng oras, bumababa ang bilang ng mga misyon ng pangangaso ng dragon. Habang ang iba pang mga mangangaso ay nagreklamo tungkol sa kakulangan ng mga trabaho at naninirahan sa kahirapan, si Ragna ay patuloy na nagsasanay ng masigasig, na pinagmumultuhan ng imahe ng pagkamatay ni Leo sa kanyang panaginip. Isang araw, dumating ang balita na ang mga dragon ay patungo sa silangan patungo sa lungsod ng Dona, isang lugar na naging mapayapa sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, nasasabik si Leo dahil may gusto siyang panaderya doon, ngunit hindi mapakali ang nararamdaman ni Ragna.
Napansin ni Leo na lalong napagod si Ragna at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito, nagtatanong kung makakatulong siya. Sinabi niya sa kanya na noong una silang nagkita, nang si Ragna ay binubugbog ng iba, mayroon siyang premonition na siya ang magiging pinakamalakas. Niyakap ni Leo si Ragna, nangako na paprotektahan siya hanggang sa araw na iyon. Naalala ni Ragna ang kanyang malungkot na pagkabata. Ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga dragon noong siya ay 3 taong gulang. Ang mga kamag-anak na umampon sa kanya ay namatay din ng malungkot, at ang mayamang amo na bumili sa kanya bilang isang lingkod ay inihaw din ng mga dragon. Simula noon, naniwala ang lahat na siya ay sinumpa, hanggang sa nakilala niya si Leo, at nanumbalik ang kanyang pananampalataya. Ang batang babae ay isang solong kamay na pumatay ng isang dragon sa harap niya, dahilan para maniwala si Ragna na hinding-hindi mamamatay si Leo at gusto lang niyang manatili sa tabi nito hanggat maaari. Ngunit masamang balita, ang lungsod ng Dona ay nawasak ng isang hukbo ng mga dragon. Kapag inanunsyo ang misyon na alisin ang Dragon Horde, agad na gustong sumali ni Leo. Sa kabila ng mga babala ni Charlock, namutla si Ragna, nakaramdam ng gulo. Kapag nilamon ng apoy ang lungsod, ang eksena mula sa kanyang panaginip ay naging katotohanan. Desperado na pinakiusapan ni Ragna si Leo na tumakas, ngunit ngumiti lamang siya nang may katiyakan at sumugod sa labanan. Sa dagat ng apoy, lumitaw ang isang misteryosong figura na nababalutan ng dugo, na pinatay ang lahat ng mga kasamahan ni Leo gamit lamang ang kanyang dugo. Kinikilala siya ni Ragna bilang ang lalaki mula sa kanyang panaginip. Nang sisingili ni Ragna ang pag-atake, ang kanyang pilak na espada ay agad na nabasag. Si Ragna ay itinapon sa ilog habang si Leo ay galit na nakikipaglaban. Si Ragna, na walang malay, ay nakakita ng hinaharap kung saan namatay si Leo at siya ay nabubuhay, na nagdadala ng walang katapusang puot at pagsasanay sa loob ng 10 taon upang maghiganti sa mga dragon. Ang blue-eyed na lalaki ay muling lumitaw, na nagpapakita na siya ay si Ragna mula sa hinaharap, na nakamit ang kapangyarihan na nagpaluhod kahit na ang Dragon King, ngunit nawala ang lahat. Sinabi niya kay Ragna na ang gayong kapangyarihan ay walang kabuluhan kung walang sino mang natitira upang protektahan. Nagmamakaawa si Ragna na ibigay ang kapangyarihang iyon para iligtas si Leo. Tumiti lang ang lalaki, itinutok ang pilak na espada sa dibdib ni Ragna, inilipat ang lahat ng kapangyarihan at alaala niya mula sa 10 taong pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, nagising ang kasalukuyang Ragna. Madali niyang na-freeze ang daan-daang dragon sa isang pagdampi lamang. Nang ang ika-10 na ranggo na superior dragon ng Blood Clan ay nag-transform sa tunay nitong anyo, pinitik ni Ragna ang kanyang mga daliri, dahilan upang mawala ito sa isang iglap. Naiiyak na tawag ni Leo sa pangalan niya habang si Ragna naman ay nakangiti lang, niyakap siya na parang nabubuhay muli. Sa kaibuturan, alam niya na ang tunay na sakripisyo ay ginawa ng hinaharap na Ragna, na ibinigay ang lahat upang iligtas ang sandaling ito. Sa araw na iyon, ang 6 na lungsod ng kaharian ay nawasak, ngunit salamat kay Ragna, ang kanilang lugar ay napanatili. Nang magpahinga na sila, pumasok si Charlock. Dahil nasunog ang kanilang kailangan nilang manatili sa kanyang lugar. Pinayuhan ni Ragna ang grupo na umalis kaagad sa kaharian, dahil kapag nag-utos na ang Dragon Deity, mabilis na darating ang kamatayan. Nagtataka si Charlock kung saan nagmumula ang napakalaking kapangyarihan ni Ragna. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakatulog si Ragna, na tinatawag pa rin ang pangalan ni Leo sa kanyang panaginip. Naiintindihan ni Leo na ang lahat ay salamat sa pambihirang pagsisikap ni Ragna, ngunit napagtanto din niya na unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa kapangyarihang iyon. Sa sandaling iyon, umuuga ang lupa. Ang kagubatan sa labas ay biglang nagsimulang gumalaw, umaatake sa lungsod. Agad na hinablot ni Leo ang kanyang espada at nagmamadaling lumaban, habang ang misteryosong pulang buhok na babae na dating tumabi sa hinaharap na si Ragna, tahimik lang na nakangiti na naghihintay na mahanap siya nito. Sa loob ng isang malaking kuweba, nakaupo ang isang higanteng matabang lalaki na naghihintay ng pagkain. Ang mga katulong sa paligid niya ay yumoko, nanginginig, umaasang mabusog siya sa inihain na tupa at gulay na stir-fry. Walang naglalakas loob na tumingala, sa takot na baka magalit at mamukbang sila. Sa kabutihang palad, tila natutuwa ang taong mataba, na masigasig na pinupuri ang ulam para sa masaganang lasa ng tupa at mga gulay. Ngunit kaagad pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumiliko habang nakatitig sa chef na sumisigaw na siya ang tunay na mahal ng kanyang buhay. Ang taong mataba ay may kumpiyansa na naniniwala na siya ay pinagpala ng mga Diyos at kaya niyang lamunin ang lahat ng tao sa kuweba.
Ang dalawang kasambahay na nasa tabi niya ay hindi nakaligtas sa kapalaran na maging kanyang almusal. Samantala sa lungsod, sina Charlotte at Leo ay nakikipaglaban sa mga higanteng puno, ligaw na umaatake sa mga mamamayan. Ang kanilang mga atake ng espada ay naging sanhi ng pag-freeze ng mga ugat ng puno, at agad nilang naiintindihan na ang tunay na sanhi ng kalamidad na ito ay nagmumula sa mga dragon. Si Ragna, na mahimbing na natutulog, ay nababalot ng mga ugat ng puno at nakabitin sa hangin. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang nasa panganib si Leo. Sa isang iglap, bumubulusok ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, dahilan upang tuluyang mag-freeze ang lahat ng nasa paligid niya. Agad na naramdaman ni Ragna ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa direksyon ng kuweba at nagmamadaling sumugod doon, nasabik na sumusunod si Leo. Habang tumatakbo siya, sinisisi ni Ragna ang kanyang sarili sa pagiging masyadong kampante, nang ahas na matulog ng mahimbing pagkatapos talunin ang ilang mahihinang dragon. Pagdating, nakita ni Ragna ang matabang lalaki na lalamunan ng buhay ang isang puting buhok na dalaga. Nang hindi nag-iisip ay agad niyang sinipa sa mukha ang lalaki. Naniniwala si Ragna na may dalang sumpa siya, at ang tanging paraan para masira ito ay alisin ang lahat ng dragon ng walang pagbubukod, upang protektahan ang mga taong kanyang minamahal. Matapos mailigtas, tumalikod ang babaeng may puting buhok para magpakilala, ngunit si Ragna ang unang nagsalita. Binibigkas niya ang kanyang pangalan bilang Crimson, kasama ang kanyang edad, bayan, background, kakayahan, at kahit na sinasabing siya ay lalaki. Ang koponan ay agad na natigilan, ngunit sinabi ni Ragna sa lahat na ibaba ang kanilang mga armas dahil siya ay isang kaalyado. Ang Wing King ng Blood Clan, na tumulong na ikonekta ang mga kapangyarihan sa pagitan ng kasalukuyan at hinaharap na Ragna. Kahit na hindi lubos na nauunawaan ang lahat, pinatunayan ni Crimson na gusto niyang lipulin ang lahi ng dragon, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo sa sarili. Ipinapanukala ni Ragna ang pakikipagtulungan, naniniwala na kung lalaban sila ng sama-sama, makakamit nila ang kanilang nabigo sa hinaharap. Akala niya ay papayag siya, ngunit sa halip ay tumanggap ng isang sampal sa mukha dahil galit siya na naglakas loob itong tawagin siyang isang lalaking dragon. Sa sandaling iyon, umuungal sa galit ang higanteng matabang lalaki, na sinasabing siya ang ikawalong ranggo na dragon na pinangalanang Temriwagtath, at ibinuka ang kanyang bibig upang lamunin si Ragna. Ngunit sa isang kisap mata, inihagis ni Ragna ang isang silver energy ball. Isang puting ilaw ang kumikislap at isang malamig na pagsabog ng enerhiya ang dahilan ng pagkawatak-watak ng katawan ni Temriwagtath, habang ang nakapalibot na kuweba ay ganap na nagyelo. Si Ragna, na hindi pamilyar sa kanyang mga bagong kapangyarihan, ay nananampalataya habang si Leo ay nanunood, kapwa humahanga at natatakot habang ang kanyang kapangyarihan ngayon ay higit na higit sa kanya, nang magising si Ragna. Hiniling niya kay Leo na tumulong sa paglikas sa mga tao sa hangganan, habang siya ay mananatili sa likod upang sirain ang mga natitirang dragon. Napaluha si Leo, ayaw niyang maiwan. Naiintindihan ni Ragna dahil alam niyang si Leo ay palaging naglalagay ng isang malakas na harapan para lamang tumayo sa kanyang tabi. Ngunit sa pag-alala sa babala mula sa kanyang hinaharap na sarili, mariing sinabi ni Ragna na si Leo ay masyadong mahina at mamamatay kung siya ay susunod. Dahil sa galit, hinugot ni Leo ang kanyang espada para umatake. Ngunit sa isang bahagyang paggalaw, pinatumba ni Ragna ang espada gamit ang isang daliri. Nang magkamalay siya, nakita niya ang kanyang sarili na dinadala sa kanyang likuran, paalis sa lungsod, tumutulo ang mga luha sa kawalan ng pag-asa. Sa tuktok ng bundok, habang si Ragna ay tahimik na nakatingin sa ibaba, ang puting buhok na dalaga ay lumapit at nagtanong kung siya ay malungkot. Pagkatapos ay natigilan siya nang makitang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi sumagot si Ragna. Ang sabi lamang ay ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sinubukan ng kasambahay na ipaliwanag na kung siya ay tunay na isang dragon, siya ay nasunog sa sikat ng araw. Ngunit mas alam ni Ragna kaysa kanino man na ang kapangyarihan ng dragon sa loob niya ay tinatakan bilang kapalit ng immortalidad. Ipinagmamalaki niyang idineklara ang kanyang sarili bilang isang tunay na babae, ngunit ngumiti lang si Ragna, binanggit ang kanyang kakayahang mag-transform ng hugis at kasarian, na ikinamulan niya at galit na galit. Naalala ni Ragna ang payo ni Crimson mula sa hinaharap na siya ay isang taong nahihirapang magtiwala sa iba, lalo na sa kasalukuyang panahon. Sa makatuwid, nagpasya siyang makuha ang kanyang tiwala ng may katapatan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya ng maingat, tulad ng ginawa niya kay Leo. Naniniwala ang kasambahay na isang pervert lang si Ragna, nakakahiwalay lang kay Leo,
ngayon ay pumapatol sa kanya, kaya balak nitong tumanggi. Ngunit nang tuminga siya, nakita niyang nahimatay si Ragna dahil sa mataas na lagnat. Sa hinaharap, minsang inamin ni Crimson na si Ragna ay may walang kapantay na kapangyarihan, hanggang sa kahit na ipahayag niya ang kanyang sarili bilang hari ng dragon, maaari pa rin niyang mabali ang kanyang ulo sa isang suntok. Gayunpaman, ang kanyang tunay na anyo ay walang hanggan at hindi maaaring sirain. Nang magising si Ragna sa pamamagitan ng apoy sa kampo, hindi pa niya ganap na kabisado ang kanyang silver energy combat technique. Tinanong siya ng dalaga tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng dragon sa kaharian, at sinagot niya na sa hinaharap, sabay nilang inalis ang kasalukuyang winking. Nagkunwaring hindi naniniwala ang kasambahay, ngunit sa loob-loob ay naguguluhan dahil masyadong alam ni Ragna ang tunay niyang pagkatao. Habang siya ay walang malay, sinuri niya ang kanyang katawan at natuklasan na ang espada ay sumanib sa kanyang katawan, na nagmumula sa isang nakakatakot na pilak na enerhiya na maaaring pumatay ng mga dragon sa isang hampas. Napagtanto niya na kung nasa kanya si Ragna, maaari siyang lumikha ng isang hindi magagapi na hukbong pumapatay ng dragon. Sa sandaling iyon, isang napakalaking kawan ng mga dragon ang papalapit. Walang gaanong iniisip, itinaas siya ni Ragna sa kanyang balikat at nagmamadaling umalis. Pagdating nila, sinabi niyang oras na para ipakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nauunawaan ang kanyang intensyon, tumalon si Ragna sa hangin, na nagpakawala ng daan-daang pilak na espada na lumilipad ng diretso sa mga dragon. Ang bawat isa ay nagyelo mula sa loob palabas. Nagmamasid ang dalaga sa paghanga. Sa sandaling iyon, huminga siya ng berdeng gas, na nagiging isang maliit na asul na nilalang, at inutusan itong lamunin ang lahat ng mga bangkay ng dragon. Pagkatapos, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo na may nagninangas na pulang buhok, na marilag na ipinahayag ang kanyang sarili na si Crimson, ang Dragon King. Pumayag siyang makipagtulungan kay Ragna, ngunit hinihiling sa kanya na uminom ng lason vial na ibinibigay niya. Magiging aktibo ang lason kung ipagkanulo siya ni Ragna. Walang pag-aalinlangan, iniinom niya ang lahat, handang isakripisyo ang lahat para protektahan ang hinaharap. Nang makita ang kanyang determinasyon, nagpa siya si Crimson na makipagtulungan. Lumikha siya ng trono mula sa mga buto ng dragon at inutusan si Ragna na gamitin ang Silver Sword para lipulin ang lahat ng 6 na blood clans, ang Wing Clan, Scale Clan, Fin Clan, Roar Clan, Human Clan at Bone Clan. Hindi nag-iwan ng kahit isang patak ng dugo, tahimik na iniyuko ni Ragna ang kanyang ulo, dahil narinig niya ang mga salitang ito sa hinaharap at alam niya na ang huling wakas ng lahat ay ang nakatakdang labanan, kung saan kailangan niyang harapin at sirain ang sarili ni Crimson. Ang isang superior na dragon na may lakas ng hangin ay galit na pumapatay ng mga sibilyan, na natutuwa sa panonood ng hangin. Lumilikha ito ng luha at pagpapahirap sa mga batang babae, unti-unti, na nagsasaya sa kanilang namimilipit na sakit. Sa kabilang panig, isang grupo ng mga mangangaso ng dragon ang nagsisikap na lumaban, ngunit ganap na walang kapangyarihan laban sa mga brutal na dragon. Nang halos desperado na sila, biglang lumitaw ang isang sasakyang militar. Si Ragna ay sumisingil tulad ng isang bugso ng hangin, na iniuugoy ang kanyang pilak na espada upang laslasin ang bawat dragon, habang si Crimson ay nagsasagawa ng papel ng pagmamaneho para sa suporta. Mula ngayon, magsisimula sila ng isang bagong paglalakbay sa pangangaso ng dragon, na nagsusulat ng kanilang sariling kwento ng dalawang tao. Kanina, habang pinag-uusapan ni Ragna at Crimson ang pagtutulungan, biglang nag-transform si Slime sa anyo ng tao at nagpakawala ng batis ng mga sumpa, nagdura ng tubig sa mukha ni Ragna dahil lang sa lakas ng loob niyang tumayo ng tuwid sa harap ng amo nito. Salamat sa mga alaala sa hinaharap, si Ragna ay naging napaka-friendly, na ikinagulat ni Slime. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang numero 1 subordinate ng Dragon King Crimson, at iginiit na si Ragna, bilang isang latecomer, ay dapat siyang tawaging Big Brother. Nang marinig ito, sumunod si Ragna. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsumite, binubuli pa rin siya ni Slime sa paraan ng pagbuli ng mga lumang multo sa mga bago. Nang makita ito, umagit na si Crimson na ipinakita ang inis. Gusto niyang marinig ang kwento ni Ragna tungkol sa hinaharap, habang nagtatanong din ng mga random na tanong tungkol sa mga laro sa pagsusugal, kung gaano karaming mga dragon ang maaari niyang talunin, at iba pang maliit na bagay. Ngunit kailangang aminin ni Ragna na ang kanyang memorya ay medyo malabo. Sinabi niya na noong nakilala niya si Crimson ay nagsimulang bumalik ang mga alaala, kaya naghinala siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Ragna na kahit na ang kanyang mga alaala ay hindi kompleto,
ang kanyang kapangyarihan ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Walang sinabi si Crimson, ngumiti lang ng makahulugan. Lumapit siya, nagpapanggap na isang babaeng salamangkero, habang si Ragna ay ang Grim Reaper, kaaway ng Superior Dragon. Sa mundong ito, lumilitaw lamang ang magic sa dugo ng mga Superior Dragon o ilang piling tao. Kaya nang makita ng mga mangangaso ang slime na patuloy na nagbabago sa pagitan ng tubig at anyo ng tao, mas naniwala sila sa mga sinasabi ni Crimson. Sa kanyang mga kasanayan sa psikolohikal na pagmamanipula, ginawa niyang umawit ang lahat bilang papuri sa mahiwagang kapangyarihan, na mukhang walang pinagkaiba sa mga multi-level marketer na sinusubukang akitin ang mga walang muwang na mag-aaral sa mga pangako ng mabilis na kayamanan. Sa gitna ng karamihan, isang mangangaso na nagngangalang Michael ang humakbang, nakikiusap sa kanila na alisin ang hanging dragon. Ikinwento niya kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang dragon na tangayin ng isang buong lungsod, na naging dahilan upang tumakas ang lahat ng mangangaso. Nang marinig ito, agad itong nakilala ni Crimson bilang Desaztoid, ang kilalang-kilalang dragon na nasa ikatlong ranggo. Susugod na sana si Ragna para manghuli, ngunit pinigilan niya ito. Sa isang mahinang pagtulak lang ni Crimson ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang dahilan ay pagod na pagod ang katawan ni Ragna sa pilit na paggamit ng Silver Energy Combat Technique. Paralisado ang buong katawan niya. Nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw upang makabawi. Ang plano ni Crimson ay naganap ng eksakto sa gusto niya. Dahil alam nilang hindi kayang lumaban si Death Reaper Ragna, bumaling ang mga mangangaso sa pagmamakaawa sa kanya na lipulin ang dragon, handang ibenta ang kanilang mga armas upang bayaran ang kanyang bayad. Naunawaan ni Crimson na ginawa nila ito dahil sa kasalanan, dahil sila ay mga dayuhan na minsang tumakas, na iniwan ang mga sibilyan upang patayin ng mga dragon. Ipinagtapat ni Michael na minsan ay ipinagmamalaki niya ang pagiging mataas na klase ng Dragon Hunter. Ngunit kapag kaharap ang mga nakatataas na dragon, ang pakiramdam na iyon ay naglaho at siya ay parang isang maliit na biktima. Desperado siyang humingi ng kapangyarihan para ipaghiganti ang sarili. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Crimson ang pilak na espada ni Ragna, na sinasabing maaari nitong sirain kahit na ang mga nakatataas na dragon, na tinutulungan silang mabawi ang kanilang karangalan. Kinaumagahan, dinala niya ang grupo ng mga hunters sa isang sopistikadong arsenal na naglalaman ng malalakas na mahiwagang armas, nakapanapanabik na magsanay sila buong araw. Kinuha ni Ragna ang gawain ng pagbubuhos ng pilak na enerhiya sa mga bala. Samantala, isang misteryosong ngiti ang isinuot ni Crimson, dahilan para hindi mapalagay si Ragna. Naunawaan niya na ginagamit siya nito upang mag-alab ng pag-asa sa puso ng mahihina, na ginagawa siyang simbolo ng pag-asa. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Ragna, sa paniniwalang makakatagpo ng kasawian ang sinumang makakasama sa isang isinumpa na tulad niya. Pinili niyang makipagtulungan kay Crimson dahil hindi ito maaaring mamatay, o kung gagawin niya iyon, wala siyang pakialam. Malinaw na naunawaan ito ni Crimson at alam din niyang iniwan ni Ragna si Leo dahil sa takot na siya ay mapahamak. Iyon ang mas malalim na dahilan sa likod ng determinasyon ni Ragna na lipulin ang buong lahi ng dragon. Dahil alam niyang nababalisa si Ragna, iminungkahi ni Crimson ang isang kakaibang solusyon sa droga kay Leo at ikulong siya sa isang bodega para sa proteksyon. Ang mungkahi ay napakawalang katotohanan na kung ang FBI ay naruroon, malamang na siya ay naaresto dahil sa mababang pagkidnap. Si Ragna, pagod na pagod, maaari lamang magmura. Habang tinanggap ito ni Crimson bilang papuri, umalis siya, na nagdeklarang personal niyang aalisin ang Wind Prison Dragon. Bago umalis, itinuro niya ang katotohanan na hindi kailanman isinumpa si Ragna. Naging dahilan lang ang lahat para makaiwas siya sa responsibilidad. Sa sandaling iyon, bumalik si Slime, na nag-uulat na ang lahat ng mga residente ng lungsod ay namatay at si Desaztoid ay nagpapahirap pa rin sa mga kababaihan sa pamamagitan ng hangin. Natahimik si Crimson, pagkatapos ay agad na gumawa ng plano sa pag-atake. Noong gabing iyon, nagbigay siya ng madamdaming talumpati, na nagpahayag na ngayon ay isang magandang araw kung kailan isisilang ang mga tunay na Dragon Hunter at sisirain nila ang Wind Prison Dragon, na ilantad ang bangkay nito sa sikat ng araw. Samantala, si Desaztoid ay nanatiling kalmado, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Siya ay tumawa ng baliw sa gitna ng hangin, mayabang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya namalayan na paparating na ang totoong bagyo, tinanggap pa niya ang lahat. Inanunsyo ni Crimson sa pamamagitan ng loudspeaker na dumating siya para sirain siya ngayon. Gayunpaman, naisip niya pa rin na hindi siya matatalo. Sa kabila ng maraming beses na nag-ensayo si Michael,
sa kabila ng hindi mabilang na pagsubok, kapag direktang nakaharap sa Prison Wind Dragon, hindi pa rin niya maiwasang manginig. Sa pag-alala sa mga namatay sa kamay ng dragon, sumigaw si Michael para hikayatin ang kanyang mga kasamahan na magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Crimson, nagbobomba ng dugo, ay agad na inapakan ng husto ang gas, ang sasakyan ay bumubulusok na parang pana, habang si Desastoid, sa sobrang galit, ay kinokontrol ang mga ipu-ipo upang habulin ang sasakyan hanggang sa dulo. Naunawaan ni Crimson ang panganib ng mga vortex na nilikha ni Desastoid, kaya siya ay nagmaneho patungo sa pagsikat ng araw. Kahit na alam din niya na ang sikat ng araw ay hindi ang mapagpasyang card, dahil ang kakayahan sa pagbawi ni Desastoid ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa sandaling ito, itinaas ni Michael ang kanyang baril, patuloy na nagpapaputok sa puyo ng tubig, na naging sanhi ng pag-freeze ng hangin ng dragon. Kalmadong ipinaliwanag ni Crimson na ang lahat ay nagkamali na naniniwala na ang silver energy ay maaaring mag-freeze at magpapatigas sa dugo ng dragon. Sa katotohanan, may kakayahan itong patatagin ang mahika sa kanilang dugo. Sa makatuwid, kapag ang isang pilak na bala na pinahira ng enerhiya ay dumampi sa mahiwagang hangin ni Desastoid, ito ay agad na magyayelo. Bagamat hindi sapat ang mga putok na ito para pigilan ang kanyang bilis, ito ang unang hakbang sa plano ni Crimson. Si Desastoid, na sobrang kumpiyansa sa kanyang kapangyarihan, ay minamaliit ang mga ordinaryong pilak na bala, walang kamalay-malay na pinalitan sila ni Crimson ng mga bala na fully charged sa silver energy ni Ragna. Inutusan niya ang buong pangkat ng hunters na itoon ang kanilang firepower shooting patungo kay Desastoid. At nang dumampi ang mga bala sa kanyang hangin, ang buong puyo ng tubig ay agad na nagyelo. Ang katotohanan ito ay nabigla kay Desastoid. Siya ay umungal sa galit, sumusumpa na papatayin ang lahat ng mga taong nang ahas na paghiwalayin ang koneksyon sa pagitan niya at ng hangin. Inutusan ni Crimson ang lahat na magpatuloy sa pagpapaputok habang bumibilis, na hinihimok siyang habulin sila malapit sa pader ng lungsod. Nang dumampi ang vortex sa dingding na iyon, naitapon si Desastoid dahil tinakpan ni Ragna ang buong dingding ng pilak na enerhiya, na ginawa itong isang solidong counter ng dragons. Habang sinusubukan pa rin niyang intindihin ang nangyari, lumitaw si Slime, hinawakan siya at inihagis ng husto sa isang higanteng sibat na inihanda ng maaga. 5 malalakas na hunter ang sabay-sabay na nagtusok ng mga sibat sa kanyang puso. Napahawak ng mahigpit si Desastoid, unti-unting nagliliyab ang kanyang katawan sa ilalim ng sikat ng araw. At sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi na niya muling nakontrol ang hangin. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mabigat pa rin habang ginagamit niya ang hangin upang mapunit ang lupa, na nagpasuray-suray sa mga hunters, pagkatapos ay tumayo na may matinding galit pagkatapos nasaksakin sa dibdib. Nang malapit na siyang mag-transform, pinaandar ni Crimson ang silver energy-coated na sasakyan diretso sa kanya, bumagsak siya, na lumikha ng pagkakataon para sa mga hunters na magpaputok ng sabay sa bana. Alam niya na kung may oras si Desastoid na mag-transform sa anyo ng dragon, makakagawa siya ng 8 higanteng puyo ng tubig ng sabay-sabay. Kaya pinili niyang pagsamantalahan ang kanyang kayabangan para mamatay siya sa kapaitan. Ang pagkasunog sa ilalim ng araw ay tinapos ng mga kamay ng isang ordinaryong hunter. Ang buong eksenang ito ay nagpaunawa kay Ragna na si Crimson ay napakatalino at mabisyo. Naiintindihan niya ang mga dragon at kung paano patayin ang mga ito ng lubusan. Para sa kanya, ang pag-alis sa Prison Wind Dragon ay isang pagsubok lamang upang makita kung gaano kahalaga sa kanya si Ragna. Sa pagtingin sa mukha ni Desastoid, na namatay na nakadilat ang mga mata, ngumiti si Crimson ng may kasiyahan. Bago umalis, niregalo niya ang kotse at lahat ng armas sa grupo ng mga hunters, pagkatapos ay tuluyang nabura ang mga alaala nila sa kanya, na naiwan lamang sa kanila si Death Reaper Ragna. Nang dumating si Michael upang pasalamatan siya, ang sagot lamang ni Ragna ay ang tagumpay ng buong koponan, hindi ng sinumang individual. Pagkatapos makipagkamay bilang paalam, umalis na ang grupo ng mga mangangaso. Naglabas si Crimson ng signal transmitter, nagbukas ng mensahe mula sa hari, na nag-utos sa mga mamamayan mula sa lahat ng rehiyon na magtipon sa kabisera para masilungan, habang binabalaan sila na huwag lumapit sa hangganan dahil ito ay masyadong mapanganib. Matapos marinig ito, agad itong nakilala ni Ragna bilang isang bitag, isang balak na tipunin ang mga tao para sa mass elimination. Walang pag-aalinlangan, nagpasya siyang magtungo sa kabisera, habang si Crimson ay nais ding baguhin ang mga lokasyon ng pangangaso ng dragon. Kaya napagkasunduan nilang tumuloy doon ng magkasama.
5 araw ang nakalipas, nang ang mga dragon ay nakarating lamang sa hangganan, ang hari ay nataranta nang marinig na ang bayan ng Donapier ay nawasak ng isang hukbo ng mga dragon na may kulog at kidlat. Agad na pinakilos ng hari ang hukbo. Biglang naalala ng isang mataas na opisyal na 20 taon na ang nakalilipas, isang dragon na gumagamit ng kapangyarihan ng kulog at kidlat ang nagligtas sa kaharian mula sa mga mananakop. Bagamat nalilito, naniniwala pa rin ang hari na kahit na ang mga nakatataas na dragon ay hindi makadaan sa hadlang ng kabisera. Nang matapos siyang magsalita, biglang tumahimik ang espasyo sa palasyo, at naramdaman ng hari ang kakaibang bagay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang batang babae na parang anghel sa kisame. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Altamecia, ang Winged Dragon King na unang nireranggo sa Winged Dragon Blood Clan. Namangha ang hari na makapasok siya hanggang dito, habang mahinahong sinabi ni Altamecia na naiintindihan niya ang positibong harang ng enerhiya ng sandata ng Solar God, na sumisipsip ng liwanag ng araw, pagkatapos ay lumilikha ng proteksyon sa gabi. Pero sa kanya, nag-iinit lang ang pakiramdam niya. Nagulat ang hari, dahil hindi pa niya narinig ang Winged Dragon King Altamecia, at malumanay niyang tiniyak sa kanya na huwag mag-alala, dahil nakita niya ang tumigil na oras para sa kaginhawaan ng pag-uusap. Ang tunay na layunin ni Altamecia ay humingi ng tawad. Ipinatawag niya ang sibat, pinasampal ang kanyang nasasakupan na sumira sa Donapier. Nagulat ang hari sa magalang na pagkilos at pananalita na ito, na pagtantong wala siyang balak na umatake, kaya ibinaba niya ang kanyang bantay. Bahagyang yumako si Altamecia bilang pasasalamat, pagkatapos ay sinabing nagsisilang siya na hinayaan ang kanyang nasasakupan na maging sanhi ng mga tao na mamatay sa sakit, sa halip na mawala ng malumanay ayon sa gusto niya. Ang kanyang mga salita ay nalito sa hari, at bago niya maintindihan, ipinaliwanag ni Altamecia na ang mga banal na Diyos ay nag-utos na wasakin ang bansang ito, at siya ay sumusunod lamang sa mga utos. Sa una, si Altamecia ay nagplano na tahimik na alisin ang lahat. Ngunit habang ang mga mamamayan ay tumakas sa ibang mga bansa, kailangan niyang utusan ang mga nakatataas na dragon na salakayin ang lahat ng mga hangganan upang walang makatakas. Ang hari, na natakot, ay naisip na siya ay nabaliw at naisaaktibo ang pinakahuling sandata. Ngunit sa sandaling iyon, inatake siya ng isang taksil na courtier. Ang isang binata ay agad na nagsanggalang kay Altamecia, at isang matandang dragon ang lumitaw, na humihingi ng gantimpala kay Altamecia para sa pagpatay sa hari. Ngunit malamig niyang sinabi na hindi niya iyon gusto. Nang sabihin ng matandang dragon na iniwan lamang niya ang hari na kalahating patay, binaliktad ni Altamecia ang oras, ibinalik siya sa sandali bago ang kamatayan, pagkatapos ay humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang nasasakupan. Natakot ang hari, iniisip na siya ay isang Diyos, ngunit sinabi lamang ni Altamecia na tinutupad niya ang salita, ang kalooban ng Panginoon. Sa wakas, nakipag-ugnayan siya sa hari, umaasang makikipagtulungan siya upang ang kanyang mga tao ay mamatay sa kapayapaan. Nanginig ang hari sa sukdulang takot at kinailangan niyang tanggapin ang kanyang kahilingan. Sa ngayon, ang kabisera ay napuno ng mga refugee, ngunit ang hari ay maaari lamang magbitiw sa kanyang sarili upang hayaan ang lahat na maganap. Sa ibang lugar, ang isa na na-impaled sa pamamagitan ni Altamecia at ipinakita bilang isang sun-exposed dragon ay buhay pa, kahit na isang ulo at kulog na sibat na lamang ang natitira. Ang kanyang agresibo, palaaway na saloobin ay hindi pa lumalamig nang lumitaw si Altamecia upang ipahayag na sa susunod na 10 araw, ang planong sirain ng buong kaharian ay isasagawa, na ang lahat ng mga tao ay pinagkalooban ng mapayapang kamatayan. Agad niya itong sinunggaban, dahilan para magalit si Altamecia at gumawa ng aksyon na nag-iwan sa kanya ng isang mata. Sinabi niya na kasalukuyang may 2 pangunahing isyu na dapat lutasin. Una, ang 9th rankang Superior Dragon ay natalo ng pangalawang prinsesa, na kilala bilang Silver Energy Princess, commander ng Silver Armor Brigade. Si Altamecia ay agad na nag-utos sa ika-5 at ika-6 na ranggo ng mga dragon na alisin ang prinsesa. Pangalawa, mas seryoso, ay si Desaztoit ng ika-3 ranggo, kasama ang ika-8 at ika-10 ranggo ng mga dragon, ay nawala ng pakikipag-ugnayan habang nasa isang misyon sa pagpaplano ng populasyon sa katimugang hangganan. Sa una, pinaghihinalaan ni Altamecia na ito ay nauugnay sa relihiyon ng Solar God o isa pang plano ng Blood Clone, ngunit ang Bogos ay nag-isip na maaring ito ay isang nakatagong panganib na hindi pa nila alam noon. Tuwang-tuwang tumawa ang pinugutan ng ulo, na nagpapakita ng katuwaan na parang nanunood ng libangan, na ikinagalit ni Altamecia, na gumamit ng apoy upang sunugin ang kanyang usok bilang parusa.
Dahil siya ang naging sanhi ng lahat ng mga kaguluhang ito, humingi siya ng tawad at nangakong seryosohin ang misyon, habang nagsusumamo rin kay Altamation na ibalik ang kanyang puso. Nang ang puso ay konektado, ang kanyang katawan ay unti-unting nanumbalik sa orihinal nitong anyo, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pangalawang ranggo na Superior Dragon, Thundertide Dragon Kamui. Nagbiro siya, ipinahayag ang kanyang pag-asa na bigyan siya ni Altamation ng halik pagkatapos makumplito ang misyon. Wala siyang sinabi, binigyan lang siya ng isang maalab na sampal, nagbabala na kung muli siyang magkasala, kukunin niya ang kanyang ulo para sa lechon. Si Kamui ay nanatiling walang kabuluhan, nakaka-relax, na parang walang nakakatakot, totoo sa pagiging walang ingat ng isang taong may bilis ng kidlat. Kasabay nito, biglang naalala ni Ragna ang isang alaala sa hinaharap ng siya ay binugbog ng masama na Blood Clan. Dinala nila siya sa isang boto kung paano siya haharapin. Ang pinakamatandang Superior Dragon na nanguna sa pulong ay nangangailangan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang opinyon. Iminungkahi ng ika-12 na ranggo na patayin kaagad si Ragna. Iminungkahi ng ika-11 na kainin siya ng buhay. Iminungkahi ng ika-10 na ipako at ilantad ang kanyang katawan sa araw. Ang pang-9, isang mahilig sa pananaliksik, ay nais na gawing isang paksa ng eksperimento si Ragna, habang ang ika-8 ay sabik na kainin ang kanyang utak. Ang ika-6 at ika-5 ranggo ay walang gaanong pakialam, habang ang ika-4 na hadlang na dragon ay iminungkahi na bigyan si Ragna ng mapayapang kamatayan bilang paggalang sa mga mithiin ni Altamation. Ang ika-3 ranggo na si Desaztoid ay nakinig sa mungkahi na patayin si Ragna, habang ang pangalawang ranggo na si Kamui ay nanatiling tahimik, na nakaharap sa lahat ng mga kaaway sa harap niya. Hindi nakatiis si Ragna, umaasa lamang siya sa mapayapang kamatayan. Naisip niya kung si Leo ang survivor noong araw na iyon, maaaring iba na. Ngunit nang handa na siyang sumuko, hinawakan ni Kamui ang ulo ni Ragna, sinabing alam niyang hinahangad ni Ragna ang kamatayan upang pilitin niya itong ipagpatuloy ang pamumuhay sa impyerno upang makaranas ng pahirap. Sinubukan ni Desaztoid na makialam, ngunit hindi siya pinansin ni Kamui. Sa sandaling iyon, si Altamation ay tila malamig na hinihiwa ang kanyang ulo dahil pinakaayaw niya ang gayong pagmamataas. Matapos marinig ang lahat ng opinyon, nagpa siya si Altamation na iligtas ang buhay ni Ragna at hayaan siyang sumali sa Blood Clan. Nang muli pang idikit ni Kamui ang kanyang ulo at tumutol ay agad siyang sinaksak ng sibat. Nakilala ni Altamation na ang espada ni Ragna ay nagmula sa isang kaharian na winasak niya, kaya naniwala siya na ang kaligtasan nito ay isang pagpapala mula sa mga banal na Diyos. Ang pagsali sa Blood Clan ay nangangahulugan ng pagiging isang dragon. Ang ika-10 na ranggo ay nagsiwalat na karamihan sa mga tao ay nagkakamali sa paniniwalang ang nasa gitna at mas mababang ranggo na mga dragon ay mga evolved na species. Ngunit sa katotohanan, sila ay mga hayop lamang na ipinanganak mula sa dugo ng dragon. Ang mga superior na dragon ay orihinal na mga tao na binigyan ng dugo ng Wing King. Nang marinig ito, nagalit si Ragna, napagtantong sila ang mga salarin na pumatay kay Leo at hindi mabilang na mga mahal sa buhay. Kaya mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging isa sa kanila. Si Altamation ay tumingin sa kanya ng may awa, sinabi na kapag siya ay sumali sa Blood Clan, lahat ng puot ay mawawala. Pagkatapos ay niyakap si Ragna, gamit ang isang blood dagger para saksakin ang kanyang puso para maging isang miyembro ng Blood Clan. Nagising si Ragna, napagtantong isa lamang itong bangungot. Sa kasalukuyan, kasama niya sina Crimson at Slime sa isang barkong patungo sa kabisera. Nang makita siyang mahimbing na natutulog, sinenyasan ni Crimson si Slime na tumahimik para makapagpahinga. Naisip ni Ragna sa kanyang sarili na kahit na si Crimson ay napupuot, hindi bababa sa siya ay may higit na sangkatauhan kaysa kay Altamation, na nagsuot ng malaanghel na harapan upang takpan ang kanyang mga krimen. Nangako siyang wawakasan siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala, nag-isip si Crimson, hindi sigurado kung gaano kalaki sa kapangyarihan ang nakontrol ni Ragna, na alam lamang na si Kamui ay ipinadala upang imbestigahan ang pagkamatay ni Desaztoid, at ngayon ang pinakakanais-nais na oras para kumilos. Nagulat si Slime, pinagmamasdan si Ragna na nakaupong walang laman habang tinatrato siya ni Crimson na parang isang mahalagang piraso ng chess. Kasabay nito, si Altamation ay nakatayo sa itaas, nakatingin sa buong lungsod, nagmamakaawa sa mga Diyos para sa patnubay. Kahit na ang Diyos sa kanyang isip ay isang walang malasakit na bata. Nagdalamhati siya para sa kanyang mga nasasakupan, naniniwala na ang pagkawasak ng kaharian na ito ang magiging pinakakahanga-hangang libing para sa kanila.
Pagdating ng barko sa kabisera, si Slime ay natulala sa karangyan at kasaganaan, habang si Ragna ay patuloy na nagsusuka dahil sa sobrang lakas ng amoy ng tao. Nang magtanong si Crimson, sinagot niya ito dahil laging nasa tabi niya noon si Leo. Siya at si Slime ay parehong natakot sa kakaibang pagtitiis na ito. Pinagtibay ni Ragna na minsan, kapag nakita niya si Ultimacia, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tinulungan siyang tumayo ni Crimson, sinabihan siyang sumandal sa kanya na parang siya si Leo. Ngunit tumanggi siya, sinabi na siya ay kalahating lalaki, kalahating babae. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Crimson upang suriin ang kalupaan, tinuturuan si Ragna na huwag akitin ang atensyon o makipag-usap sa mga estranghero. Napansin niya na ang populasyon ng kabisera ay hindi karaniwang maliit. Malinaw na may lihim na nag-aalis sa kanila sa ibang lugar. Ang matandang dragon ay nagtanong tungkol kay Ultimacia, nalaman na siya ay lumabas upang obserbahan ang mga refugee. Nagalit siya, pinagalitan ang kanyang estudyante dahil sa pangahas niyang pagkonsintihin ang ganoong aksyon. Tungkol naman kay Ultimacia, sa sandaling iyon, kalmado siyang umiinom ng alak, nakangiti na parang walang nangyari. Sa isang kalapit na taberna, isang tenyente general ang nagsasaya sa kanyang sarili kasama ang dalawang dilag. Nang lumitaw si Crimson, namutla siya, direktang sinaktan niya ito, na nagpapakitang siya ay isang subordinate na itinanim niya upang mang-alap ng katalinuhan. Bukod sa kanya, mayroon siyang isa pang espesyal na ahente. Nagutos si Crimson na maghanda habang malapit nang mangyari ang paghaharap ni Ragna at Ultimacia. At iyon ang magiging sandali para wakasan ang Winged Dragon King. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kabisera, ang hukbo ay nagtayo ng isang higanteng screen na nagpapakita ng nagyelo na bangkay ng isang dragon. Pagkatapos ay itinuro dito ang sikat ng araw upang masaksihan ng mga mamamayan. Idineklara ng commander ng hukbo na sapat ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang mga tao mula sa mga dragon, na nagpasaya sa mga tao sa kagalakan. Nagmamasid si Ragna mula sa malayo, agad na nakilala ito bilang bitag na itinakda ni Ultimacia. Sa kanyang pag-iisip sa kanya, lumitaw si Ultimacia, nakangiti at malumanay na lumalapit. Nagtatanong tungkol sa kanyang mga alalahanin nang mapansin niya ang maputlang mukha nito, na para bang mahihimatay na siya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Crimson at ng kanyang mga nasasakupan sa isang tense na kapaligiran. Matapos marinig ni Golem ang intensyon ni Crimson na alisin ang may Winged King, na ginamit-gamit ang kanyang trump card, si Ragna, agad siyang tumutol, nagmamadaling pinayuhan na hindi ito ang tamang oras para harapin si Ultimacia. Gayunpaman, ibinasura ni Crimson ang kanyang pag-iingat, habang iginiit ni Golem na personal niyang nasaksihan ang pagsakop ni Ultimacia sa buong kabisera, kung saan ginamit ng Winged King ang time manipulation magic. Tumitilang si Crimson at sinabihan si Golem na magpahinga, dahil ang pupunta sa labanan sa kanyang lugar ay si Ragna, na ang kapangyarihan ay higit na nalampasan pareho sina Golem at Chimera. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso, naunawaan ni Golem na laban sa isang taong maaaring manipulahin ang oras, maging ang pinakadakilang kapangyarihan ay magiging walang kabuluhan. Samantala, ang pagkakataong makatagpo si Ultimacia, kasama ang mga bagong order mula kay Crimson, ay nagdulot kay Ragna sa isang estado ng pagkalito. Ang kanyang panloob na mga salungatan ay nagdulot sa kanya ng mabagal na reaksyon. Nang makita niya ang bata na naglalakad sa tabi ni Ultimacia, lalo siyang nataranta. Sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na patayin siya, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hindi niya nagawang gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Sa panig ni Crimson, nanatiling malamig si Chimera, determinadong tapusin ang kanyang nakatalagang misyon, habang si Golem ay nagalit. Nang tawagin siyang duwag, galit niyang sinagot na si Chimera ay isa lamang ulong ahas, pusang buntot, tulala at mahina. Matigas ang ulo ni Chimera na siya ay matalino, hindi tanga. Upang patunayan ito, tinanong ni Golem si Chimera kung ano ang katumbas ng 129. Nang makita niyang nahihirapan itong sumagot, lalo siyang tinutuya ni Golem, na nagpahiya kay Chimera habang sinusubukang magbilang sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, kahit ang kanyang mga daliri sa paa ay hindi sapat. Napatawa si Golem sa eksenang ito, habang si Crimson naman ay tahimik na nagmamasid. Sa wakas, mahigpit na sinabi ni Crimson sa kanila na manahimik, na ipinapaalala sa kanila na lahat sila ay mga produkto na nilikha niya, at kung patuloy silang nag-iinsulto sa isa't isa ng ganito, walang pinagkaiba sa pagpapahiya sa kanilang sarili. Pagkatapos, gumamit si Golem ng mekanikal na flash para ipakita ang Crimson footage na lihim niyang naitala,
na nakuha si Ultimacia gamit ang kanyang kapangyarihan sa pagmamanipula ng oras sa hari. Matapos panoorin, nagalit si Crimson, agad na inutusan si Golem na sirain ang sarili, na isinasaalang-alang ang kanyang aksyon na isang insulto sa kanyang katalinuhan. Hindi may tago ni Chimera ang tuwa nang makita ang isang taong hindi niya gusto na napapagalitan ng amo, habang bitter si Golem hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Pagkatapos ay itinuro ni Crimson na kahit na ang mga kakayahan ni Ultimacia ay makapangyarihan, hindi sila magagapi. Sinuri niya na si Ultimacia ay hindi maaaring sabay na gumamit ng time freezing at time reversal spells ng sabay-sabay. Samantala, sa ibang lugar, natagpuan ni Thunderclaw Dragon Kamui ang asosasyon ng hunter ni Michael upang guluhin sila. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo nang marinig na natalo siya ng mahinang grupo ng mga hunter. Hiniling niya na ibunyag nila kung sino ang nagbigay sa kanila ng Silver Sword, nagbabanta ng pagpapahirap hanggang kamatayan kung hindi man. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Slime, sa ngalan ni Ragna, na siya ay nabigla sa karamihan ng humarap kay Ultimacia, na tumulong sa kanya na manatiling kalmado. Nag-alok din siyang tulungan si Ragna, ngunit tumango lang ito bilang pasasalamat dahil sa pagiging magalang. Nang biglang makadetect si Slime ng kakaibang amoy kay Ultimacia at sinubukang lapitan, pinigilan siya ng bata, at sinabing gusto niyang tumulong si Ultimacia sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Nagulat si Ragna sa imaheng iyon. Nagtataka siya kung bakit gagawin ni Ultimacia ang ganoong bagay. Sumagot lang si Ultimacia na ang paggawa ng mabuti para sa iba ay hindi nangangailangan ng dahilan. Hinila ni Ragna si Slime, hindi pinansin ang tanong ni Ultimacia kung nagkita na ba sila noon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nebulim, na naramdaman na si Ragna ay isang Dragon Hunter. Habang kinumpirma ito ni Ultimacia, gumawa ng dahilan si Nebulim na sumalubong siya kay Ragna dahil pareho silang nagdusa sa takot sa mga tao. Nang bumalik sina Ultimacia at Nebulim, nawala si Ragna. Sa ibang lugar, sa pagrepaso sa footage, napagtanto ni Chimera na nang binaligtad ni Ultimacia ang oras upang iligtas ang hari, na natiling hindi nagbabago ang paligid, ibig sabihin, binaliktad lamang ng spell ni Ultimacia ang mga sugat, ngunit hindi binago ang katotohanan. Agad na pinuri ni Crimson si Chimera dahil sa natuklasan nitong kahinaan. Napagpasyahan niya na ang tanging paraan upang maalis si Ultimacia ay ang biglaang pag-atake, na pumipigil sa kanya na i-activate ang time freezing spell, dahil pagkatapos ay automatikong mag-activate ang reversal spell, na pinipilit siyang kumain ng magic hanggang sa maubos. Naniniwala si Crimson na magagawa ito ni Ragna, dahil sa hinaharap, natalo na niya ang Winking. Inutusan niya sina Golem at Chimera na pigilan sina Nebulim at Borgios na palakasin si Ultimacia. Bagamat pinili ni Ragna na hindi agad umatake, nakaramdam pa rin siya ng matinding kaguluhan sa loob. Nang tanungin niya si Slime kung paano kokontakin si Crimson, binigyan niya ito ng telepono. Hiniling sa kanya ni Ragna na ipahayag na nahanap na niya ang target, pagkatapos ay agad na umalis. Tungkol naman kay Crimson, naunawaan niya na hindi pa rin nagtitiwala sina Golem at Chimera kay Ragna dahil tao ito, ngunit mas matalino si Chimera. Tahimik niyang ipinadala ang mga saloobin upang kontrolin si Ragna, sa paniniwalang kaya niyang manipulahin ang isip nito. Noon lang, tumawag si Slime para iulat na pinagtaksilan sila ni Ragna. Sa kabilang panig, pinasalamatan ni Ultimacia si Nebulim sa pagpapasaya sa kanya, habang inaakala niyang siya ang pinakamabait na taong nakilala niya. Nalito si Nebulim, at masaya si Ultimacia na hindi niya alam na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay nagmula sa pagiging makasarili. Mula sa malayo, nasaksihan ni Ragna ang lahat at naunawaan niya na ginagamit lamang ni Ultimacia ang pagkamatay ng mga sibilyan para mawala sila sa mapayapang mga ilusyon. Ang dahilan kung bakit niya kinuha ang batang iyon upang hanapin ang kanyang ina ay ang kanyang pamilya ay maalis ngayon. Ang harang na nilikha ni Nebulim ay maaaring maglaho sa mga tao nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ayon sa kanila, ito ay isang mapayapang kamatayan. Ang nakadisplay na bangkay ng Dragon Core ay isang smokescreen lamang para linlangin ang publiko. Nakaramdam siya ng takot sa harap ng gayong kalupitan, pagkatapos ay mabilis na napagtanto na ang nagpabagabag sa kanya ay hindi maunawaan ang pag-uugali ni Ultimacia sa halip na takot. Kaya humarap si Ragna sa kanila habang si Nebulim ay tulala pa rin. Nang si Nebulim ay nagyelo at nabasag, si Ultimacia ay agad na nagbago at gumamit ng time freezing magic. Ngunit naka-charge na si Ragna at hiniwa siya sa 100 piraso. Binaligtad ni Ultimacia ang oras para makabawi, ngunit patuloy na umaatake si Ragna ng walang humpay.
Sa bawat oras na gumamit siya ng mga pag-atake ng apoy upang labanan, madali niyang na-neutralize ang mga ito at itinapon siya sa hangin. Noon nabigla si Altamesa nang mapagtantong namatay siya ng 3 magkakasunod na beses. Ipinahayag ni Ragna na kahit ilang beses niyang baliktarin ang oras, papatayin siya nito hanggang sa huli. Isang barrage ng Silver Sword ang dumiretso kay Altamesa, at sa huling sandali, sinabi lang ni Ragna na ang tanging magandang bagay na magagawa ni Altamesa para sa sangkatauhan ay ang mamatay. Kung babalikan ang naunang panahon, binunot ni Altamesa ang kanyang espada, na nagbabalak na saksakin si Ragna, na nagbabalak na gawing miyembro siya ng Blood Clan. Babaguhin niya ang kanyang pananaw sa mundo. Matapos mabutas sa puso, naramdaman ni Ragna na nag-aapoy ang buong katawan niya. Sa sandaling iyon, naisip niya si Leo. Ginamit ni Ragna ang kanyang natitirang lakas para itulak si Altamesa paalis, pagkatapos ay sumugod sa Silver Sword. Sinadya niyang gamitin ang mismong talim na iyon para wakasan ang lahat, ayaw niyang mamatay sa kamay ng kanyang kaaway. Sa pagsaksi kay Ragna na malamig na tumanggi sa lahat ng tulong, nadama ni Altamesa ang matinding sakit. Pagkatapos, sinabi ni Altamesa kay Desaztoit na gumamit ng hangin para dalhin ang lahat, dahil ayaw niyang manatili at masaksihan ang kalunos-lunos na eksena. Si Desaztoit, na likas na mayabang at mapagpakumbaba, na laging nasisiyahan sa panunukso ng mga babae, ay biglang naging masunurin at sinunod ang utos ni Altamesa, na ikinatawa ng lahat. Pagkaalis pa lang ng grupo ni Altamesa, lumitaw ang hukbo ni Crimson. Sa sandaling iyon, talagang humanga siya kay Ragna, na handang piliin ang kamatayan kaysa tanggapin ang mga pabor mula sa mga kaaway. Isang tao na may dalang dugo ng dragon na kayang labanan ang tukso ng kapangyarihang iyon. Ito ang ikinaintriga ni Crimson, at agad niyang inutusan si Golem, na ngayon ay mas gwapo na kaysa dati, na buhatin ang katawan ni Ragna pabalik sa base para sa muling pagkabuhay. Lumipas ang oras, bumalik sa kasalukuyan, kung saan labis na nadismaya si Crimson na sinira ni Ragna ang kanyang maselang ginawang master plan. Bagamat tila hindi makatwiran ang posibilidad na hindi sinasadyang makita ni Ragna si Altamesa, tinanggap niya ito dahil ang pangunahing layunin niya ay sukatin ang kanyang tunay na lakas. Inutusan niya si Chimera, na nakatayo sa rooftop, na mag-ulat tungkol sa sitwasyon ng hadlang, at nang malaman na hindi pa ito na-i-deploy, napagpasyahan ni Crimson na patay na si Nebula. Agad niyang ipinadala si Slime sa pinanggagalingan ng amoy ng dugo ng dragon, habang si Golem ang inatas ang hawakan si Borgius. Bago umalis, binanggit ni Golem na natapos niya ang ipinagkatiwala sa kanya ni Crimson, umaasang hindi na nila ito kailangang gamitin. Samantala, ang kapangyarihan ni Ragna ay lalong hindi makontrol. Patuloy niyang hinampas si Altamesa hanggang sa masyadong nasira ang katawan nito para muling buuin. Sa tuwing makakabawi si Altamesa ng isang bahagi, agad na sinasadya ni Ragna ang isang pangwakas na suntok, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan sa lugar. Lahat ay dahil gusto niyang protektahan ang kanyang Wing King. Sa ibang lugar, si Borgius, pagkatapos masipsip ang lahat ng dugo ng mga nasa palasyo, ay maglulunsad ng isang artilleria na pag-atake upang tangayin si Altamesa at Ragna, na naglalayong bumili ng oras para sa kanyang paggaling. Ngunit bago pa siya makakilos, lumitaw si Golem at binaril ang kanyang ulo sa mga piraso. Mula sa malayo, nakita ang nakakatakot na kapangyarihan ni Ragna, naunawaan ni Golem kung bakit siya ang pinili ni Crimson. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang napakalaking harang, na nakakulong kay Ragna sa loob. Ito ang pamamaraan ni Nebula, na nagpapatunay na hindi pa siya patay. Sa kanyang natitirang lakas, sinubukan ni Nebula na bumili ng oras para makabawi si Altamesa. Sa kanyang puso, bumangon ang pasasalamat habang pinapanood ang kanyang nasasakupan na nananatiling tapat hanggang sa huli. Upang matiyak ang smooth recovery, ginamit ni Altamesa ang kanyang dugo upang lumikha ng isang higanteng ulo ng dragon upang salakayin si Ragna. Ngunit hindi siya natakot, patuloy na lumaban ng mabangis. Inilaan ni Nebula ang lahat ng kanyang natitirang puwersa ng buhay upang palakasin ang hadlang. Ngunit biglang sumulpot si Slime at nilamon ng buo ang kanyang katawan. Nang masira ang hadlang, ganap na nakabawi si Altamesa. Sinadya niyang gamitin ang pagyayelo ng oras, ngunit mas mabilis si Ragna, inilabas ang lahat ng kanyang pilak na enerhiya, tumagos sa mahika ni Altamesa, pagkatapos ay naghagis ng suntok na dumurog sa kanyang katawan. Sa sandaling nagkawatak-watak ang kanyang katawan, naalala ni Altamesa ang mga salita ni Kamoy, na ang isang Wing King na tulad niya ay malakas lamang sa titulo, ngunit mahina sa asensya, at ang mga kapintasan sa kanyang mahika ay sa kalaunan ay pagsasamantalahan.
Sa isang mundo kung saan ang mga nasa pinakamataas na antas ay nangangailangan lamang ng 0.1 segundo upang tapusin ang isang kalaban, ang mga salitang iyon ay naging katotohanan. Itinapon ni Ragna si Ultimacia palabas ng kabisera, nagpa siya na ilabas ang labanan upang mailabas niya ang kanyang buong kapangyarihan ng walang pagpipigil. Samantala, pinayuhan ni Kamoy na kung si Ultimacia ay nakatagpo ng isang taong masyadong makapangyarihan, dapat niyang gamitin ang kanyang trump card. Si Ultimacia ay sinunod kaagad ang kanyang payo. Gamit ang World Reversal Spell, lahat ng bagay sa paligid ni Ragna ay binaligtad ang oras, na umaagos pabalik noong siya ay nagmamasid sa hukbong nasusunog na mga dragon. Nakita niyang kakaiba ito, ngunit bago siya makapag-react, nag-freeze na si Ultimacia. Kumpiyansa siya na ngayon ay hindi na makatiis si Ragna. Kahit na minsan ay isang kaaway na pumatay ng maraming subordinate na kanyang itinatangi, hindi siya masusuklam ni Ultimacia. Sa kanyang puso, isang nakakagulat na damdamin ang lumitaw, halos tulad ng pagmamahal. Marahil dahil sa kanyang likas na kahinaan para sa malalakas na lalaki, o dahil pinaalalahanan siya ni Ragna tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga alaala ng pagkatalo niya ay nagpabalik kay Ultimacia sa realidad. Inutusan niya ang lahat na lumipat sa mas mataas na lugar, naghahanda na patayin si Ragna. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang daliri ni Ragna. Ang maliit na galaw lamang na iyon ay natakot kay Ultimacia, kaya napaatras siya. Si Nebyalim ay nasa anyong dragon, lumitaw at galit na inatake si Ragna. Mabilis siyang pinigilan ni Ultimacia habang ang braso ni Nebyalim ay naaagnas mula sa lason na ibinubuga ni Slime, isang solusyon na may kakayahang matunaw kahit na ang nakatataas na mga katawan ng dragon. Sa kabila ng patuloy na pag-atake, walang nakamamatay na pinsala si Ragna. Nabasag ang lahat ng defensive technique ni Ultimacia. Unti-unti niyang napagtanto na ang katawan ni Ragna ay parang buhay na pilak na espada, nagtataglay ng halos ganap na lumalaban sa mahika. Hindi niya siya matalo sa kanyang sarili, tinawagan ni Ultimacia si Borgios, na sinasabi sa kanya na ipatawag ang hari para umatake ng may matinding liwanag. Tumalikod siya, umaasang mawala si Ragna ng mapayapa. Ngunit ang alaala ng espadang tumusok sa kanyang puso ilang taon na ang nakalilipas ang gumising kay Ragna. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ipinahayag na matagal na niyang hinihintay si Ultimacia. Ang liwanag sa mga mata ni Ragna ay nalilito, pagkatapos ay natakot kay Ultimacia. Lumapit si Ragna, pinaninindigan na hindi niya hahayaang mabuhay ng isa pang segundo si Ultimacia. Natigilan siya nang mapagtantong makakagalaw pa rin si Ragna sa loob ng nagyayelong espasyo. Isang bagay na tanging mga may dugo lang niya ang makakagawa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ultimacia na dahil sa kabiguan niyang gawing miyembro ng Blood Clan si Ragna, nanatili ang dugo nito sa katawan nito, na inilalagay ang sarili sa panganib. Nilikha ni Nebyalim ang pinakamatibay na hadlang para sa proteksyon, ngunit nalagpasan ito ni Ragna, lumapit upang tanungin si Ultimacia kung natatakot siya. Sumabog ang kanyang galit, dahil para sa isang taong kasing lamig ng dugo ni Ultimacia na natatakot pa rin sa kamatayan, nakaramdam siya ng paghamak. Binunot ni Ragna ang kanyang silver sword, naglunsad ng mga lagaslas na pumutol sa katawan ni Ultimacia sa 100 piraso. Napilitan si Ultimacia na gumamit ng time reversal, na naging dahilan upang mawala ang time freeze. Nang umabante si Ragna, agad siyang niyakap ni Nebyalim ng mahigpit. Ngunit bago pa magdikit ang talim ay bumulwak ang dugo mula sa katawan ni Ragna. Dahil ang mga naipong sugat ay lumampas na sa kanilang limitasyon, siya ay bumagsak. Habang kinuha ni Nebyalim si Ultimacia, iniwan si Borgios upang utusan ng hari na maglunsad ng matinding pag-atake. Pinagmamasdan ni Crimson mula sa malayo. Nang makita si Ragna na nakahandusay sa lupa, nagtaka siya sa sitwasyong ito, kung ano ang susunod na gagawin ni Ultimacia. Naunawaan ng mabuti ni Crimson ang karakter ni Ultimacia, na hindi siya mahilig makipag-away, ngunit lubos na ipinagmamalaki at tiwala sa kanyang mga kakayahan sa pagmamanipula ng oras, isang uri ng mahika na maaaring kontrolin at pigilan ang karamihan sa iba pang kapangyarihan. Ngunit nang harapin si Ragna na paulit-ulit na pinapatay, si Ultimacia ngayon ay nanginginig sa takot sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang kalaban. Hindi niya maintindihan kung paanong nakagalaw at umatake pa rin si Ragna kahit nagyelo ang oras. Hindi sigurado kung ito ay ang kanyang sariling pagkakamali o isang problema sa magic structure mismo. Sa ilalim ng paghihimok ni Nebyalim at Borgios, sinubukan ni Ultimacia na mabawi ang kanyang katinoan at gagamitin na sana niya ang kanyang tunay na salamangka. Pero hindi papayag si Crimson na mangyari iyon.
Agad niyang isinaaktibo ang isang serye ng mga preset na bomba sa buong kabisera, na naging sanhi ng mga ito na sumabog, sabay-sabay na sinisira ang buong lungsod at ginawa itong isang buhay na impyerno. Ang mga tao ay namatay sa sakit at kawalan ng pag-asa sa harap mismo ng mga mata ng Wing King. Lahat ay inayos ni Crimson para hubarin ang pekeng moral na harapan na laging isinusuot ni Ultimacia. Ang shell na tumakip sa kanya na tinatawag na kabaitan at pakikiramay. Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na tumaas, eksakto tulad ng pinlano ni Crimson mula pa noong una. Hinintay niya ang sandali ng si Ultimacia, na palaging sinasabing mabait, ay mapipilitang pumili upang iligtas ang sakuna na sitwasyong ito. Habang naghahanda si Ultimacia na gamitin ang kanyang time reversal spell, agad na namagitan si Nebulem, nag-aalala na kung gagamitin niya ito muli, ang lahat ng magic sa kanyang katawan ay mauubos. Nang makita ni Crimson na nagambala ang kanyang plano, inutusan niya si Chimera na kunin si Ragna at umatras. Tumakbo ang dalawa sa isang maliit na eskinita at nakita si Golem. Kumuha ng bote si Crimson at tinusok sa mata. Dahil malinaw niyang naalala na inutusan niya itong maglagay ng mga bomba sa tore ng orasan at iba pang mga kritikal na punto sa pader ng lungsod, ngunit hindi niya nakitang sumabog ang alinman sa mga ito. Pilit nang umiti si Golem at ipinaliwanag na iyon ang mga lugar na gusto niya, kaya hindi niya kayang sirain ang mga ito. Ang sagot ay ikinagalit ni Crimson, dahil kung dumami ang mga nasawi, napilitan si Ultimacia na gamitin ang World Reversal Spell. Pagkatapos ay inamin ni Golem na siya nga ang naglagay ng mga bomba, ngunit tinanggal ang signal ng pagpapasabog dahil gusto niyang makita kung pagkatapos makilala si Ragna, si Crimson ay malamig pa rin ang dugo tulad ng dati. Bago umalis, pinarusahan ni Crimson si Golem sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na talikuran ang kanyang gwapong anyo at ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagsubaybay sa mga maharlika. Bitter si Golem dahil kung wala ang pormang iyon, hindi niya maipatuloy ang panliligaw sa mga babae. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, mahigpit na hinawakan ni Nebulem ang Wing King sa kanyang mga bisig, na inaalala ang papuri ng kanyang master na si Borgios, na minsang nagsabi na si Nebulem ay nagtataglay ng pinakamataas na potensyal ng Blood Clan. Ang oras ng pagbabago ng Blood Clan ay isang sukatan ng kakayahan. Ang ikatlong ranggo ay tumagal ng mga taon, ang pangalawang ranggo ay tumagal ng 2 araw, ngunit nakumpleto ito kaagad ni Nebulem. Iginiit ni Borgios na ang kanyang potensyal ay nalampasan pa ang kay Kamoy. Nabigo lamang si Nebulem na hindi niya maprotektahan ang Wing King at malubhang nasugatan. Naisip niya kung nandoon si Kamoy, baka iba ang kalalabasan. Sa kanyang galit at desperasyon, ginamit ni Nebulem ang lahat ng kanyang natitirang mahika upang i-activate ang proseso ng ebolusyon ng Blood Clan, na naging sanhi ng pagkalat ng enerhiya mula sa kanyang katawan ng napakalakas, na kahit si Crimson ay nararamdaman ito. Alam niya na si Nebulem ay may pambihirang potensyal, ngunit masyado pa siyang hindi pagulang upang makita ang espasyo na kanyang nilikha. Ang barrier magic ay ang pinakamababang anyo lamang ng spatial magic. Ang pakiramdam na ito ay isang bagay. Ang paghahanap at pagsira nito ay isa pa. Ang espasyong ito ay nilikha ni Crimson sa panahon ng kanyang kapangyarihan, isang portal na maaaring maghatid saan man sa mundo. Ang isang immature na tao tulad ni Nebulem, kahit na mapalad na mahanap ang lugar na ito, ay hindi kailanman makakalusot sa matibay na pader na kanyang itinayo. Nagpa siya si Crimson na bumalik sa kanyang base. Kasabay nito, naalala ni Ragna ang kanyang nakaraang pangangaso ng dragon kasama ang maliit na Leo, na minsan ay nagsabi na anumang bagay na maaaring manghuli ay dapat manghuli hanggang sa dulo, hindi kailanman dapat palampasin. Nagpumiglas si Ragna sa kanyang mga paa, determinadong bumalik at patayin si Ultimacia sa lahat ng mga gastos. Kahit na ang kanyang katawan ay pagod na at naipon ang mga sugat, hindi siya papayag na mabuhay siya kahit isang segundo pa. Pinayuhan siya ni Crimson na magpahinga, sa paniniwalang nalampasan ni Ragna ang lahat ng kanyang inaasahan. Pero wala siyang pakialam. Agad na inactivate ni Ragna ang kanyang Silver Energy Combat Technique, na natakot kay Crimson, na mabilis na nag-utos kay Chimera na hawakan siya ng mahigpit, sa takot na ang kanyang napakalawak na kapangyarihan ay maaaring sirain ang buong base mula sa loob. Ito ay salamat sa pag-atake na ito na natuklasan ni Nebulem ang lokasyon ng nakatagong espasyo ni Crimson, nang maramdaman niya ang mga spatial fracture at vibrations na kumakalat kung saan-saan. Nabaliw si Crimson, sa pagsasabing hindi siya natatakot sa malalakas na kalaban, mga hangal na kasamahan lamang. Agad niyang inutusan si Golem na alisin si Nebulem. Bagamat binaril sa kalahati ng mukha, nagawa ni Nebulem na kumalma, tinawag si Borgios para mag-counter-attack, itinulak pabalik si Golem.
Hindi na rin napigilan ni Chimera si Ragna. Hinamon ni Ragna si Nebulalim na may mapanoksong tono. Ang palitan ng dalawang batang manlalaban ay nagpabaliw kay Crimson, dahil unti-unting sinisira ni Ragna ang kanyang perpektong plano na pinaghirapan niyang gawin. Sa kanyang galit, naalala ni Crimson ang imahe ng isang misteryosong babae na minsang kinausap siya sa anyo ng lalaki tungkol sa isang bagay na tinatawag na kapayapaan. Sa isang lugar sa Hilagang Silangan, ang Silver Energy Princess ay masayang ngumunguya ng karne ng dragon sa kanyang espada. Mabilis na lumapit ang dalawang gwardya, ang isa ay nag-aayos ng kanyang buhok, ang isa ay nag-uulat na ang mga estranghero ay nag-teleport gamit ang magic sa lugar ng piitan. Ang dalawang estranghero ay sina Crimson at Ragna. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa mapanganib na sitwasyong ito, napadpad si Crimson sa teritoryo ng taong nakita niyang pinakamagulo, ang pangalawang prinsesa ng kaharian, pinuno ng Silver Armor Brigade. Inutusan kaagad ng prinsesa ang kanyang mga nasasakupan na suriin ang sitwasyon. Ang isa ay naiirita dahil ang magic formation na kanyang iginuhit ay malayang ginagamit ng dalawang estranghero. Pinagmasdan at niyaya ni Liz ang dalawa na pumunta kung saan tanging nakabespectacle na major ang naghihintay. Ipinaalam niya sa kanila na sina Ragna at Crimson ay hindi mga dragon, at para mabayaran sila sa pagligtas kay Ragna, sasagutin ni Liz ang lahat ng kanilang mga katanungan. Agad na niyaya ni Liz si Crimson na kumain ng karne ng dragon, pinilit siyang tikman ito. Nang napagtanto niyang kakakain lang niya ng karne ng dragon, agad na sumuko si Crimson. Sa mga mata ni Crimson, kakaibang nilalang si Liz. Bagamat ipinanganak na walang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nakadarama at nakakakontrol ng enerhiya na nagmumula sa mga bagay, lalo na ang pilak, na nakakuha sa kanya ng titulong Silver Energy Princess. Ang reputasyon ni Liz ay kumalat sa buong mundo. Sa 6, nakapatay siya ng 3 mas mababang dragon. Sa 7, pumunta siya sa larangan ng digmaan at ganap na nanalo ng command. Sa 8, inalis niya ang isang kawan ng mga middle class na dragon. Sa 9, napigilan niya ang pagtatangkang kudeta. Sa 10, nagsimula siyang gumawa ng mga armas. Sa 16, siya ay naging Supreme Commander. At kamakailan lang, matagumpay niyang napatay ang isang 9th ranking Superior Dragon. Ang kakayahan ni Liz na makakita sa pamamagitan ng enerhiya ay naging sanhi ng pag-iingat ni Crimson, dahil napakahirap para sa kanya na itago ang kanyang tunay na pagkatao. Nakaharap sa libu-libong mga espada na nakatutok sa kanya, si Crimson ay desperadong tumawag kay Fuji para humingi ng tulong. Mahinahong sumagot ang wizard na kadalasan ay medyo baliw si Liz, ngunit kapag nakapagdesisyon na siya, walang makakapigil sa kanya. Nanginginig sa takot si Crimson, alam na alam niyang hindi talaga siya mamamatay. Sa kanyang plano na natuklasan ni Liz, naisip ni Crimson na pagkatapos mamatay, siya ay muling mabubuhay at gagawa ng paraan upang magtago, naghihintay ng pagkakataong makatakas kasama si Ragna. Nang akmang tatama ang Great Blade, biglang sumulpot si Ragna, hinawakan ang Silver Energy Sword at itinapon ito sa isang tabi. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit naramdaman niyang ito ang kinahinatnan ng karma ni Crimson. Nataranta ang Major, nang makita si Master Garm na nakayuko sa lupa habang si Prinsesa Liz ay biglang bumagsak. Itinuro niya si Ragna, sinasabing siya ay isang espada na lumaki ang mga kamay. Sa mga mata ni Liz, lumitaw si Ragna bilang isang silver sword na may mga braso at binti. Nang makita ng mga kawal ang prinsesa na nahimatay, sinugod nila si Ragna, na madaling napatumba silang lahat. Hindi makapaniwala si Liz na may isang tao sa mundo na maaaring ganap na sumanib sa isang silver sword. Ang governess Nasa, na naglingkod sa prinsesa mula pagkabata, alam na ang prinsesa ay nahuhumaling sa paggawa ng mga pilak na espada, ngunit walang interes sa kasal. Nang makitang hindi nag-abala si Liz na mag-isip tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa, nadismaya si Nasa dahil ayon sa kanilang kontrata, malaking bayad ang matatanggap niya kapag ikinasal ang prinsesa. Kaya naman, lumuhod si Nasa, nagmamakaawa kay Liz na maawa at mabilis na magpakasal sa isang tao upang mabago niya ang kanyang buhay. Tumawa lang si Liz, naaawa sa alipin ng kapitalismo, saka sinabing ang tipo niya ay hindi naman daw dominanteng CEO, sapat na ang isang gwapong lalaki na nakabihag sa kanya. Ngayon, nang makita ang nabigla na ekspresyon ni Liz nang tumingin kay Ragna, halos nabigla si Nasa. Sa mga mata ni Liz, si Ragna ay isang taong may perpektong sanay na mga paa, mga siksik na peklat na ginagawang mas kaakit-akit lamang ang kanyang mga kalamnan, at ang kapangyarihan ng silver energy sa loob niya ay nakumbinsi siya na siya ang pinakamalakas,
pinakagwapo at pinakakahanga-hangang taong nakilala niya. Nagmamadaling pinaalalahanan ng Major ang prinsesa na manatiling kalmado dahil kaaway din si Ragna. Ngunit nakatitig lang si Crimson sa hindi pangkaraniwang reaksyon ni Liz. Seryosong nakayuko ngayon si Ragna, matigas na nagsasalita na parang makina, eksakto sa itinuro sa kanya ni Crimson kanina. Pumayag ang Major na pansamantalang iligtas silang dalawa at itapon sa bilangguan. Sa selda, itinulak ni Crimson ang ulo ni Ragna pababa, hinihingi niyang malaman kung bakit siya naglakas loob na kumilos nang hindi ipinaalam sa kanya muna. Nagalit siya dahil ang kanyang walang ingat na pagkilos ay sumira sa mahalagang espasyo ng Earth, na hindi alam ang kapalaran ng kanyang dalawang subordinate. Nang tanungin niya kung paano nilayon si Ragna na magbayad, matapat siyang sumagot na iaalay niya ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad. Ang pagbanggit sa mga nasasakupan ay nagpaalala kay Ragna kay Slime. Kinuha ni Crimson ang isang maliit na pirasong natitira pa. Ginupit ni Crimson ang kanyang buhok para makain ito, at pinatawag si Slime, kahit na mas mahina kaysa dati. Sa kasalukuyan ng grupo ay nasa hilagang lugar ng pagsasanay sa underground base ng Silver Armor Brigade. Sinamantala ni Crimson ang pagkakataong ito upang ipaliwanag ang magulong sitwasyon ng brigade, sa paniniwalang pagkatapos marinig ito, hindi na gustong pumunta ni Ragna sa kabisera. Ang Silver Armor Brigade ay nagdala ng higit sa 1,500 sibilyan dito upang humingi ng kanlungan. Nag-aalala si Fo na magdudulot ito ng mga kaguluhan, dahil mahirap silang kontrolin, habang hiniling ng Major na panatilihing lihim ang usapin ni Ragna at Crimson, na nauunawaan na hindi nila sila kayang harapin ngayon. Sa sandaling iyon, tumakbo ang dalawang Swordmaster, na nagulat na nakita nila si Garm na nakaupong umiiyak sa gitna ng kalsada. Si Garm, na dating kilala bilang unang swordsman na pumutol ng kamay ng superior na dragon at natalo ang isang ika-9 na ranggo na dragon, ay nahulog na ngayon sa harap ni Ragna. Ang Escrimador ay labis na nasasabik na may nakatalo kay Garm, habang sinubukan ng Major na panatilihin silang maayos, ngunit walang nakikinig. Dalawang head archer din ang sumugod para magtanong, pagkarinig nila ng chismis na umibig ang prinsesa. Nakatayo si Fo na nanunood ng kaguluhan, tanging napabuntong hininga ng walang magawa. Samantala, si Liz ay tulala pa ring humahanga kay Ragna, na ikinagalit ni Nasa, na sumugod at sumampal sa kanya ng 2 beses ng sunod-sunod. Bago makapag-react si Liz, patuloy siyang pinipilit ni Nasa na tanggapin ang kanyang nararamdaman. Bagamat bahagyang nagdamdam sa pagtama, naramdaman din ni Liz ang kagalakan ng kanyang governess nang malaman niyang sa wakas ay umibig na siya. Salamat sa kanyang talento sa paggawa ng armas, kakayahan sa pamumuno, at kakayahang makita sa puso ng mga tao, ginawa ni Liz ang diorganisadong grupong ito sa isang makapangyarihang hukbo na handang sumunod sa kanya. Hindi pinagbawalan ni Nasa ang prinsesa na magmahal, pinaalalahanan lamang siya na bago mangarap tungkol sa pag-iibigan, dapat niyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Nang marinig ito, binigyan ni Liz ng bala si Nasa dahil sa pangahas niyang itapon sa kanya ang lahat ng responsibilidad, ngunit inamin din niya na ang mga salita ni Nasa, kung tutuusin, ay hindi naman mali. Nagpatawag ng emergency meeting ang Silver Armor Brigade, dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay kahina-hinalang tahimik. Ang buong kagubatan ay nabalot ng hindi pangkaraniwang kapayapaan, na may mga dragon na nananatiling nakatigil, na walang mga palatandaan ng pag-atake. Kahit papalapit sa kagubatan, nanatili silang tahimik na parang wala. Si Liz, na laging matalas sa pag-unawa sa mga sitwasyon, ay naisip na marahil ay may seryosong nangyayari sa mga nakatataas na dragon, na pinipilit silang ipagpaliban ang labanan. Natukoy niya na ito ay isang bihirang paborableng pagkakataon at agad na inutusan ang Wizard Mayorka na kumpletuhin ang pagbuo ng teleportasyon. Ngayon, si Mayorka, na umiidolo kay Liz hanggang sa infatuation, ay kinabahan at nanginginig sa emosyon mula sa pakikipag-usap sa kanya. Habang madamdaming nagsasalita si Liz ay biglang sumulpot sina Ragna at Crimson. Dahil sa presensya ni Ragna, tuluyang nawala ng pag-asa si Liz, namumula ang mukha, naging awkward ang mga mata at malamaya ang mga galaw. Kinailangan niyang magsikap na magpanggap na walang mali, ngunit ang presensya nito ang nagpahirap sa kanya na itago ang kanyang emosyon. Ang mga mandirigma at ang brigade, matapos malaman na ito ang taong tumalo sa Swordmaster Gram at nagpasuko sa kanilang pinuno, lahat ay gustong subukan ang kanilang lakas laban sa kanya. Malinaw na naramdaman ni Ragna ang kanilang espiritu. Sa pagkilala na sila ay mga piling mandirigma, na may ilan na posibleng kasing lakas o mas malakas kaysa kay Leo, mabilis na sumali si Crimson sa talakayan, na nagmungkahi ng pakikipagtulungan sa brigade.
Naintindihan na niya na sinadya ni Liz na gumamit ng dugo ng dragon para i-activate ang magic para sa teleportation formation. Kahit na hinusgahan niya ang plano ni Liz bilang matalino, naniniwala pa rin si Crimson na mabibigo ito dahil masyadong malaki ang power gap sa pagitan ng dalawang panig. Inalok niya na kung sumang-ayon sila na magkapanalig, magbibigay siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga nangungunang mandirigma, kabilang si Ragna. Nang marinig ang pangalan ni Ragna, nataranta si Liz kaya kinailangan niyang hampasin ni Nasa ang kanyang ulo para maibalik siya sa realidad. Agad na sumigaw ang prinsesa, tinanggihan ang panukala ng pakikipagtulungan, kahit na naglagay ng isang malaking tabla na kahoy upang itago ang kanyang mukha kay Ragna. Pagkatapos ay agad niyang binunot ang kanyang espada, tinanong ang pinuno ng brigade kung dapat nilang harapin ang dalawang ito sa lugar. Ngunit kalmadong hinila ni Ragna ang kahoy na tabla at nagsalita, na muling namula si Liz. Sinamantala ni Crimson ang pagkakataon na ihayag na dalawang superior dragon ang papunta sa kanila, kabilang ang Crazy Passion Dragon, isang ika-6 na ranggo na dragon na nagsisilbing strategist. Siya ay sikat sa kanyang kakayahang mag-compound ng mga gamot na may kakayahang lumikha ng isang lason, na nagiging sanhi ng anumang nilalang na mahawakan nito ay agad na mamatay. Sa pamamagitan lamang ng isang sikat ng araw o pilak na enerhiya na kayang in-neutralize ito. Ang pinakadelikado sa kanya ay ang kanyang kakayahang gamitin ang gamot na iyon sa kanyang sariling Dragon Brigade, na ginagawang mas malakas at mas mabangis ang kanyang hukbo. Nang marinig ito, ang buong Silver Armor Brigade ay natakot, dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng ganoong detalyadong impormasyon tungkol sa mga superior dragon. Gayunpaman, nanatiling maingat si Liz, hindi madaling makapaniwala sa mga salita ni Crimson. Iminungkahi niya na maaaring gamitin ni Liz ang kanyang kakayahan na makakita ng enerhiya para sa pag-verify. Ngunit sa kasamaang palad, ang amoy ng katawan ni Crimson ay napakasama, kaya hindi makapag-concentrate si Liz. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Crimson si Ragna na hikayatin mismo ang prinsesa. Samantala, patuloy na isiniwalat ni Crimson na ang bilang ng mga dragon na naghahanda sa pag-atake ay umabot sa 10,000, kabilang ang 9,000 mas mababang ranggo na mga dragon, 1,000 nasa gitnang ranggo na mga dragon, at 50 mature na mga dragon. Dinala sila ng higanteng sumisigaw na mga anino ng puno at pinamunuan ng dalawang superior na dragon na may kakayahang lipulin ang buong Silver Armor Brigade kasama ang mahigit 1,500 sibilyan sa isang iglap. Nang marinig ito, tumingin si Crimson kay Ragna, pinayuhan itong makipagtulungan bilang kapalit kung saan lubos niyang susuportahan ang brigade. Sa gitna ng katahimikan ng lahat, biglang nagsalita si Ragna. Pinatunayan niya na sumang-ayon siya kay Liz na si Crimson ay talagang napupuot, ngunit naniniwala pa rin sa kanyang nag-aalab na hilig para sa pangangaso ng Dragon Hunter. Tahasan na ipinahayag ni Ragna na sumang-ayon siya na makipagtulungan, hindi para sa emosyonal na mga kadahilanan, ngunit para sa karaniwang layunin na alisin ang lahat ng mga dragon. Sinabi niya sa prinsesa na gamitin siya bilang kasangkapan, dahil siya ang pinakamalakas na mga ngaso ng dragon na nabubuhay pa sa mundong ito. Tumigas ang mukha ni Liz nang marinig niya ito. Sinusubukang panatilihin ang isang seryosong ekspresyon, habang si Mayorka ay balisang sumabad, pinayuhan siya na huwag magtiwala sa mga salita ng gayong pervert. Gayunpaman, tumanggo si Liz bilang pagsang-ayon, sinabing ito ay para lamang sa diskarte at hindi dahil pinakilig siya ni Ragna. Nasaksihan ang eksenang ito, humagalpak ng tawa si Crimson na lalong ikinahiya ni Liz. Sa wakas, lumingon ang prinsesa upang magtanong kung bakit nanatiling tahimik ang mga dragon. Kalmadong isiniwalat ni Crimson na ito ay dahil nagkaroon sila ni Ragna ng matinding labanan sa Wind King sa kabisera. Samantala, sa malayo, galit na galit si Altamation nang matuklasan na nawalan na siya ng kakayahang manipulahin ang oras. Bumalik si Kamoy, dinala ang ulo ni Hunter Michael at sinabing kusang pinapasok siya ng lalaki kaysa sa pilitin. Nang iharap ni Kamoy ang espada ni Michael, agad itong nakilala ni Altamation bilang sandata ni Ragna. Kahit na krudo ngunit naglalaman ng malakas na enerhiyang pilak. Sa kanyang galit, hiniwa ni Altamation si Kamoy sa bahagi, ngunit agad itong muling nabuhay, na humagalpak sa tawa. Sinabi niya na si Altamation ay nawala sa kanyang sariling isip dahil ang magic ay umiiral batay sa tatlong magical power, technique, at paniniwala. Kapag bumagsak ang paniniwala, nawawala ang kapangyarihan. Pinayuhan ni Kamoy si Altamation na punan ang kanyang takot ng galit, tulad ng pag-indayog niya ng kanyang espada sa kanya. Pagkatapos, sa banayad ngunit malakas na boses, ipinagtapat niya na mahal niya ito.
Nagmahal ng baliw na babae na puno ng survival instinct. Pinayuhan niya itong maging tapat sa kanyang nararamdaman at ipahayag kung ano ang tunay niyang ninanais. Habang tumutulo ang mga luha, inutusan siya ni Ultimacia na ibalik ang ulo ni Ragna. Sa paniniwalang ang lahat ng pagkakamali ay nagmula sa tao, niyakap siya ni Kamoy, mahigpit, tinanggap ang utos, pagkatapos ay dinurog ang pilak na espada sa kanyang kamay bago umalis upang tuparin ang kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Ultimacia ang kanyang kalmado, lumapit upang yakapin ang isang kasamang nag-aalala para sa taong akala niya ay pinagbantaan ni Kamoy, ngunit kung sino talaga ang humiling ng kanyang intervention. Tulad ng para kay Kamoy, naaalala ang namamatay na mga salita ni Michael na darating ang Grim Reaper upang kunin ang kanyang ulo, ngumiti lang siya sa tuwa. Kahit na hindi pa sila magkaharap, alam niyang tiyak na si Ragna ang tanging kalaban na sapat na malakas upang makipagkompetensya sa kanya, na itinuturing niyang kapalaran ng paparating na labanan sa buhay o kamatayan. Inutusan ni Liz si Ragna na i-channel ang silver energy sa espada para sa obserbasyon, pagkatapos ay hiniling kay Yak na subukang putulin ito. Sa isang strike lang, naputol sa kalahati ang dakilang espada na nilikha ni Liz. Nagtatakang nagtanong si Liz kung gaano katagal mapapanatili ang estadong ito, at buong kababaang loob na sinagot ni Ragna na sa isang espadang ipinagkaloob ng prinsesa, maaari niyang mapanatili ito ng matagal. Nang marinig ito, tumanggo si Liz, sa pag-aakalang ito ay makatwiran, pagkatapos ay sumenyas na huminto sina Isaac at Nasa. Napagtanto ng dalawa na natuklasan ng prinsesa kung paano ilalabas ang buong kapangyarihan ni Ragna at tuwang-tuwa sila. Sa hindi inaasahan, ilang segundo lang, nabunyag na niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang batang crazy sim. Pagkatapos ay hiniling kay Ragna na i-channel ang silver energy sa mga sandata ng Silver Armor Brigade. Mula roon, naganap ang tunggalian ng espada sa pagitan ni Ragna at ng mga mandirigma ng brigade. Kailangan lang niyang sakupin ang silver sword at ipasok ang silver energy dito. Nauna na siyang inutusan ni Crimson na itago ang kalahati para sa kanyang sarili at ibigay ang kalahati sa brigade. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang gumamit pa siya ng silver energy combat technique dahil masyadong delikado ito sa life or death battle. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Ragna kung bakit naging matinding tensyon ang training duel, kung saan ang iba ay nag-aaway na parang gusto siyang patayin ng totoo. Marahil ay dahil nabihag sa kanya ang kanilang magandang pinuno. Lahat ng mata ng sundalo ay nakatuon sa kanya, na ikinainis ni Ragna, na pagpasyahan na tapusin na ang laban at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Sa puntong ito, hinagisan ni Shin si Ragna ng kutsilyo, humihingi ng patas na one-on-one duel. Ngunit sa loob ng ilang segundo, natalo si Shin. Sinuri ni Ragna ang kalaban na ito bilang medyo mahusay, posibleng mas malakas pa kaysa kay Leo. Nadismaya si Shin dahil sa kabila ng pagiging malakas niya, nahihiya siyang natalo at tumakbong umiiyak. Pinanood ni Wizard Mayorka ang eksena, umiling-iling lamang sa pagkabigo. Naintindihan ni Graham ang nararamdaman ni Shin, kaya tumakbo din ito para umiyak sa tabi niya habang si Chris, ang head knight, ay tumawa ng malakas, kinukot siya silang dalawa sa pag-iyak pagkatapos matalo. Gayunpaman, siya ay sapat na mapalad na magkaroon ng tulong si Ragna sa paggawa ng isang prosthetic na braso na may bagong kapangyarihan na sapat upang labanan ang kahit na mga superior na dragon. Parehong inakala ni na Chris at Shin na si Ragna ay likas na henyo, ngunit hindi sumang-ayon si Graham. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ay nagmula sa patuloy na masipag na pagsasanay. Pakiramdam na ang tunay na edad ni Ragna ay maaaring mas malaki kaysa sa kanyang hitsura. Ito ang nagpatama kay Graham kumpara sa kanya. Isa pa, tila nahulog ang prinsesa kay Ragna, na lalong nagpalungkot sa kanya. Samantala, si Shin, sa kabila ng kanyang kabiguan, ay tumangging sumuko, determinadong tumayo upang hamunin si Ragna hanggang sa siya ay manalo. Hindi niya matanggap na matalo siya ng bida ng ganoon, pero kahit 7 beses nang sumubok ay madali pa rin siyang natalo. Kasabay nito, dumating ang kambal na babae upang tanungin ang impresyon ni Ragna kay Liz. May mga kutsilyo silang nakahanda para magbanta na kapag hindi kasiya-siya ang sagot niya, aatake agad sila. Ang sabi lang ni Ragna ay lagi niyang binabalutan ng benda ang mukha, kaya naman siguro naisip ni Liz na napakagwapo niya. Nagbiro pa siya na kung tatanggalin niya ang mga bendahe, baka mabigla ang prinsesa na mananatiling walang asawa habang buhay. Nang marinig ito, natawa ang magkapatid na babae sa walang muwang na pagpapakyut ni Ragna, saka ipinakita sa kanya ang kanilang mga armas. 2 long-range revolver na nagpapahintulot sa silver energy na may channel sa kanila.
Sa pagtingin sa kanila, hindi sinasadyang naalala ni Ragna si Leo sa bahay. Habang nag-iisip pa siya, biglang sumulpot si Slime, nakaamoy ng dragon meat. Tuwang-tuwa ang kambal na babae, tuwang-tuwa silang makita ang cute na maliit na nilalang. Ipinakilala ni Slime ang kanyang sarili bilang ang masamang demonyong si Slime, ngunit kaagad pagkatapos ay tinukso ang dalawa na ang kanilang mga mukha at ngipin ay parang mga dragon. Agad na nagbago ang kulay ng magkapatid at naging mabigat ang kapaligiran. Inanyayahan nila si Slime na sumama para sa isang girl talk, at siya ay walang muwang na sumunod, hindi alam na maaaring ito na ang huling pagkakataon na masisiyahan siya sa kanyang sarili ng ganoon. Dinala ng kambal na babae si Slime sa isang madilim na silid at inihayag ang kanilang tunay na ugali. Ikinwento nila na mula sa murang edad, wala silang mga magulang at naging alipin sa isang circo. Parehong orihinal na hindi alam kung paano makaramdam ng galit, ngunit nais na matutunan ang damdaming iyon upang maging tulad ng mga normal na bata. Kaya't itinali nila si Slime at hiniling na makipagtulungan sa kanila na magsagawa ng magic trick, na naglaho ng 12-dosenang firecrackers. Samantala, ipinapaliwanag ni Wizard Fu ang mahika sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Gumamit siya ng mga incantation upang lumikha ng apoy at gumawa ng mga handsil upang lumikha ng mga kalasag sa apoy. Sa mundong ito, ang mahika ay malapit na nakatali sa mga dragon at sa dugo sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, ang teleportation formation na nilikha ni Fu ay batay din sa larawang iyon. Ngunit siya at ang wizard group ay nahihirapan dahil kulang sila ng magic power para maisagawa ito. Kahit na ang pagpatay sa lahat ng mga dragon sa labas para sa dugo ay magiging walang silbi, dahil ang pormasyon ay tinatanggap lamang ang mga tao bilang mga daluyan. Kung nagbago, darating ang mga dragon upang salakayin ang sitwasyon. Lumala ang trabaho dahil maraming miyembro sa grupo ni Fu, na nagpuyat ng maraming gabi, ay nahulog sa estado ng pagkalito sa pag-iisip dahil sa labis na pag-aaral. Ang oras ay tumatakbo, kung hindi sila magtagumpay sa lalong madaling panahon, siya ay papatayin ni Liz bago dumating ang mga dragon. Habang tinanong ng isang subordinate kung maaari silang makatakas ng magkasama, sinabi ni Fu na kalimutan na lang ito. Ngunit narinig ni Crimson ang lahat, at nagpasya siyang tulungan ang grupo ng wizard. Sa ibang lugar, unti-unting nahayag ang nakaraan ng dalawang superior dragon warriors. Dati silang mga tapat na sundalo na ang amo ay pinatay ni Winking Altamesha. Sa kabila ng kanilang matinding puot, nang maging mga dragon, binura nila ang lahat ng puot, nanunumpa ng katapatan sa bagong Winking. Ang strategist ng pangkat ay tumayo para utusan ang lahat, hinati ang misyon sa dalawa na sirain ang kaharian at alisin si Ragna. Nang hilingin ni Kamoy na harapin si Ragna, tumanggi ang komandante, dahil minsan na niyang sinalakay si Altamesha. Ngayon ay hindi na makaalis si Kamoy sa kanyang tabi, dahil kung mamatay ang Wing King, lahat ay mamamatay ng magkasama. Galit na nakipagtalo si Kamoy, binanggit pa ang mga usapin sa silid tulugan, na hindi makapagsalita si Altamesha. Sa panahong ito, iminungkahi ng isang miyembro na hindi nila kailangang hanapin si Ragna, dahil tiyak na pupunta siya kay Altamesha para sa paghihiganti. Sumang-ayon ang commander, na nagpasya na tumuon sa pagsira sa kaharian sa lalong madaling panahon. Napag-usapan nila ang pagpapatawag ng lahat ng dragon sa halip, sa loob at labas ng bansa para lipulin ang mga tao. Ang isa ay naatasan upang hawakan ang Silver Energy Princess, habang ang isa naman ang bahala sa iba. Pinaalalahanan ni Kamoy ang kanyang mga kasama na mag-ingat, dahil maaaring kasama si Death Reaper Ragna sa Silver Armor Brigade. Tumisi lang siya, kung totoo man iyon, personal siyang lalapit. Bago matapos ang pulong, napagtanto niyang may sasabihin pa ang kasama. Pinaalalahanan niya ang lahat na mag-ingat na huwag mamatay ng walang kabuluhan. Sila ang mga paa ng Wing King, at kung madaling maputol ang mga paa, ang Blood Clan ay mamamatay. Nawala na ang half the force, kaya ang mga nakaligtas ay may mabigat na pasanin. Kung hindi sila manalo, dapat silang lumuhod at makipag-ayos hanggat nabubuhay sila para lumaban sa panibagong araw. Sa oras na ito, si Prinsesa Liz ay nagtayo ng hindi mabilang na mga pilak na espada, inayos ang mga ito sa isang matatag na hadlang na nakapalibot sa larangan ng digmaan upang harangan ang pagsulong ng dragon. Hindi may tago ni Isaac ang pag-aalala. Lumingon siya para tanungin ang prinsesa tungkol sa sinabi ni Crimson na ginawa niya sa kabisera. Sumagot si Liz na dapat lamang siyang maniwala sa mga bagay na talagang kinakailangan, habang ang impormasyong walang pakinabang ay dapat balewalain. Gayunpaman, may isang bagay na hindi napigilan ni Isaac na isipin, ang assertion na ang superior dragons ay orihinal na tao.
Ang kaisipang ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang isipan, dahil kung iyon ay totoo, kung gayon ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga dragon ay hindi eksakto tulad ng kanilang pinaniniwalaan. Gayunpaman, nanindigan si Lee sa kanyang mga paniniwala. Naniniwala siya na kahit na ang mga nakatataas na dragon ay dating tao, hindi nito mababago ang katotohanan na sila ay mga kaaway, at ang mga kaaway ay dapat na alisin. Para sa kanyang awa sa sandaling ito ay isang krimen. Kasabay nito sa selda, nagsimulang ipaliwanag ni Crimson kay Ragna kung bakit hindi niya ito pinapayagang gamitin ang pamamaraan ng Silver Energy Combat. Ibinunyag niya na sa mga nakatataas na dragon, mayroong isang espesyal na individual na nagngangalang Thunderclaw Dragon King Kamoy, na nalampasan ang mga limitasyon ng kapangyarihan, isang halos walang talo na nilalang. Ngayon ay nasa tabi niya si Ultimacia para protektahan siya. Ngunit sa sandaling marinig niya ang balita tungkol sa paglitaw ni Ragna, tiyak na darating siya kaagad. Kung gayon ang labanan ay hindi na magiging isang paghaharap, ngunit magiging isang tunay na massacre, at ang Silver Armor Brigade ay halos hindi makaligtas. Inaasahan ni Crimson na kung magiging masama ang mga pangyayari, kailangan niyang maghanap ng paraan para umatras kasama si Ragna, dahil naiintindihan niyang walang sino man ang makakalaban sa kapangyarihan ng Thunderclaw Dragon. Samantala, hinahanap pa rin ni Isaac si Crimson, alam niyang umalis siya sa pagkakakulong ng walang pahintulot. Sa pagdaan sa kampo, nakasalubong niya si Fo na pasuray-suray na parang nawawalang kaluluwa. Biglang hinawakan ni Fo ang mga balikat ni Isaac, hinihiling na malaman ang pinanggalingan ni Crimson, dahil salamat sa kanya, ang magic formation ng kanyang grupo ay umabot na ngayon sa antas ng pagiging perpekto ng maraming beses na mas malaki. Para kay Fo, ito ay isang kahihiyan, dahil pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik, ang kanyang trabaho ay ginawang perpekto ng ibang tao sa isang kisap mata. Mapait niyang inamin na si Crimson ay eksaktong katulad ng uri ng nangungunang estudyante na naiintindihan ang lahat ng mga formula sa isang sulyap lamang. Habang kailangan niyang magpumiglas ng walang katapusan at hindi pa rin makapagkumpara, ang mapait na luha ni Fo ay bumagsak, na naging dahilan para hindi sigurado si Isaac kung malulungkot o matatawa. Sa panahong ito, pagkatapos maglaro ng ilang kakaibang laro, ibinalik ng magkambal na babae si Slime kay Ragna. Siya ngayon ay mukhang miserable at desperado. Walang awa niyang tinapakan ang kanyang pride. Bago makapagsalita si Ragna, nagpakita si Crimson, na nagsasabi na kung gusto niyang i-channel ang silver energy sa mga sandata, kailangan niyang mag-concentrate ng malalim, hayaang maghalo ang enerhiya sa bagay, na ginagawang hindi maramdaman ng mga kalaban ang pinagmumulan ng enerhiya na iyon. Nang hilingin sa kanya ni Ragna na tulungan si Slime na mabawi ang kanyang espiritu, tumugon lamang si Crimson ng aksyon. Itinaas niya si Slime at itinapon siya ng malakas sa lupa. Kaagad pagkatapos ng paghagis na iyon, masayang tumalbog si Slime, na parang walang nangyari. Mabilis na inutusan ni Crimson si Slime na bantayan si Ragna na huwag umalis sa kanyang tabi kahit sandali. Tatalikod na sana siya nang makasalubong niya ang Second Princess Liz. Agad namang masunurin na humiga si Crimson sa kama habang si Liz ay lumapit para kausapin ng pribado si Ragna. Dinala niya siya pababa sa isang tahimik na basement, kung saan sumisikat ang liwanag sa mga bitak sa pader na bato, na sumasalamin sa kumikinang na mga espada. Palihim na sumunod si Nasa sa likod, sa takot na baka mawala ang kompletong kalmado ng prinsesa dahil sa crush niya. Sinabi ni Liz kay Ragna ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Natatakot siya na ang mga tao at ang brigade ay walang matitirhan kung umalis sila sa kaharian. Kaya kinailangan niyang sumang-ayon na sumapi sa relihiyong Solar God bilang kapalit ng kanilang proteksyon. Gayunpaman, nag-aalala si Liz na hindi siya makakaligtas sa paparating na labanan, at sa makatuwid ay nais niyang sumapi si Ragna sa relihiyon sa kanyang lugar, na ipagpatuloy ang misyon na protektahan ang lahat. Matapos marinig ito, ngumiti lang si Ragna at tumanggi, naiintindihan na hindi siya kabilang sa anumang relihiyon at hindi kailangan ng titulong Dragon Slaying Priest para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang sabihin ni Liz na mayroon siyang premonition na mamamatay siya sa labanang ito, saglit na natigilan si Ragna. Sa sandaling iyon, biglang nagpatawag si Liz ng 3 pilak na espada, na direktang itinutok ang kanilang mga tip kay Ragna. Pinaalalahanan niya ito na dati ay sinabi nitong gusto nitong magamit niya. Kaya ngayon dapat niyang gawin ng eksakto ang sinabi niya, maging tapat na subordinate niya, makipag-coordinate sa kampanyang ito at sumunod sa lahat ng utos. Sa harap ng nag-aalab na espiritu ng prinsesa, hindi sinasadyang naalala ni Ragna ang kanyang sariling kinabukasan, kung saan lagi siyang nakikipaglaban dahil alam niyang hindi siya mamamatay.
Samantala, si Liz, kahit na alam niyang naghihintay ang kamatayan sa unahan, inuna pa rin ni Liz ang buhay ng iba kaysa sa kanya. Ang malakas na kaloobang iyon ang nagpakilos sa kanya, at nagpasya si Ragna na isalin ang lahat ng kanyang natitirang silver energy sa 3 silver swords ni Liz. Nangako na siya ay may kumpiyansa na makakasama sa espadang Solar God Religion dahil paprotektahan siya nito ng buong lakas. Ang malakas na deklarasyon ni Ragna ay halos hindi makapagsalita si Liz. Nagmamadali siyang lumabas na may maningning na mga mata. Ang pangalawang prinsesa ay nakadama ng kababaan, ngunit sa kanyang puso ay bumangon ang isang mabangis na pagnanais na maging mas malakas, upang maging karapat-dapat na lumaban sa tabi nila. Sa parehong sandali, ang kabisera ay naging impyerno. Ang mga dragon na may mababang ranggo ay pinakawalan, walang pinipiling pagmasaker. Ang mga tao ay tumakas sa kaguluhan sa gitna ng hiyawan, habang ang mga manipuladong sundalo ay nakatutok sa isa't isa. Nagkalat ang dugo sa mga kalye at lahat ng enerhiya ng buhay ng mga nahulog ay hinigop ni Borjus. Isinakripisyo niya ang lahat ng natitira niyang haba ng buhay upang muling mabuhay sa huling pagkakataon, nakipaglaban para sa mas malaking layunin at nagpasa ng pananampalataya. Masakit na nasaksihan ni Altamecia ang lahat, ngunit naunawaan ni Kamoy na mas gugustuhin ni Borjus na mamatay sa labanan kaysa mabuhay sa isang miserableng pag-iral na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Habang papalubog na ang araw, hudyat ng huling labanan, lumitaw ang kalaban at inutusan ang buhay na kagubatan na lusutan ang harang ni Liz. Sa kalangitan, si Tara, sa anyo ng isang higanteng dragon, ay naghanda upang sumisid pababa, na nagbabalak na hipan ang lahat sa isang parang eroplano. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang hindi inaasahang nagpatalsik sa kanya. Namangha siya dahil ang kalalabas lang ay walang iba kundi si Ragna, na may hawak na 2 espada na naglalabas ng silver light. Parehong superior na dragon ay hindi makapaniwala, dahil ang pilak na enerhiya ay hindi nagmumula sa katawan ni Ragna kundi sa mga espada mismo. Agad na binalaan ni Raksha si Tara na maging lubhang maingat. Kung ito talaga ang Grim Reaper na lumalabas, kailangan nilang ipatawag agad si Kamoy. Umungol si Tara, tinanong ang pangalan ng kanyang kalaban. Ngunit hindi umimik si Ragna. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang 2 niyang espada at umabante. At sa gayon, opisyal na nagsimula ang nakatakdang labanan sa pagitan ng 2 panig. Hinigpitan ni Isaac ang hawak sa espada, sinisikap na tiyakin sa sarili na ang lahat ay malabnaw, lubusang inihanda. Ngunit hindi niya inaasahan na ang labanan ay magsisimula sa isang sorpresang pag-atake mula sa isang mandurumog ng mga manipuladong sibilyan. Ang mga inosenteng taong ito, na may mga mukha na may marka ng itim na mga daluyan ng dugo ay tumili ng galit na galit at dumiretso sa brigade, na lumikha ng walang uliran na kaguluhan. Ang mga sundalo, na takot, ay desperado lamang na napagtanggol, walang naglakas loob na hampasin ang kanilang kapwa-tao. Sinadya ni Isaac na gumawa ng inisyatiba upang sirain ang passive na sitwasyong ito, ngunit sa harap niya ay lumitaw ang isang maliit na batang babae, na naging sanhi ng paghinto ng kanyang talim sa kalagitnaan ng hangin. Buti na lang at dumating si Prinsesa Liz sa tamang oras. Sa determinadong mga mata, hindi siya nagdalawang isip na alisin ang lahat ng mga sibilyan na nahawahan ng poison gas ni Zora. Ang kanyang boses, malamig ngunit determinado, ay nag-utos sa lahat na sirain ang sinumang hindi nasa ilalim ng proteksyon, na nagbibigay diin na kung hindi sila kikilos, sila mismo ang babagsak. Mabilis na inilipat ni Liz ang buong hukbo mula sa defensive patungo sa offensive, na pinamunuan mismo ang mga tropa patungo sa kagubatan kung saan nagtatago si Zora. Mula sa malayo, napagmasdan ni Zora ang labanan sa pamamagitan ng artificial na mga mata, labis na nasasabik sa espiritu ni Liz. Gayunpaman, alam din niya na ang lahat ng mga aksyon ng prinsesa ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Sa hanay ng Blood Clan, ang oras na kinuha para makamit ang titulong Saint ay ang sukatan ng lakas. Si Tara lang ang tumagal ng 20 taon para maabot ang antas na iyon. Wala siyang mga mahiwagang talento, mayroon lamang siyang matatag na katawan, na sinanay mula pa noong panahon niya bilang tao. Ngunit malakas pa rin siya para durugan ang mga kalaban na may purong pisikal na lakas, nang hindi nangangailangan ng anumang sopistikadong mahika. Marahas na sumiklab ang tunggalian ni Ragna at Tara. Bagamat ipinakita ni Ragna ang kanyang katangi-tanging kakayahan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa rin sapat upang maputol ang solidong katawan ng kanyang kalaban. Si Tara, kahit mayabang, ay nagpakita pa rin ng paggalang sa martial arts ni Ragna. Ngunit ganap na hindi pinansin ni Ragna ang pekeng paggalang na ito.
Inaalala ang kanyang ipinagmamalaking deklarasyon kay Prinsesa Liz, tinanggal ni Ragna ang kanyang mga guwantes, na inilipat ang lahat ng kanyang pilak na enerhiya sa espada, desididong maghatid ng pangwakas na atake sa isang strike lang. Agad na itinoon ni Tara ang lahat ng kanyang magic power sa kanyang kamao, handang tanggapin ang nakamamatay na slash na iyon. Nagsalpukan ang dalawang puwersa sa isang matunog na pagsabog. Sa isang gilid ay ang Dragon Slaying Flash ni Ragna. Sa kabilang banda ay ang epekto ni Tara na Cannon Min. Samantala, inutusan ni Princess Liz ang Mobile Archer Team na lumipad ng mataas, na pinagmamasdan ng kambal na may Dragon Eyes ang buong larangan ng digmaan na may kakayahang makita ang lahat at magpadala ng mga matunog na tunog. Mabilis nilang iniulat ang mga posisyon, numero, at direksyon ng paggalaw ng kaaway. Sa kabila ng pagsisikap ni Zora na pahusayin ang mga kontroladong sibilyan gamit ang magic poison, lahat sila ay natangay sa maikling panahon. Nang makita ang eksena ng mga sundalo na kailangang patayin ang kanilang sariling uri, matapang na sinabi ni Gliss sa kanila na idirekta ang lahat ng kanilang galit sa mga dragon na naging sanhi ng trahedyang ito. Si Zora, kahit na naaaliw sa kalupitan ng labanan, ay hindi maiwasang mag-alala. Nang masaksihan ang napakalaking pagsabog mula sa direksyon ni Tara, natakot siya na may masamang nangyari. Si Tara, na puno ng dugo, ay pilit na bumangon at inihayag na siya ay nanalo, ngunit naging baldado rin. Ang katotohanang maaaring masugatan siya ng isang tao ng seryoso ay namangha kay Zora. Maingat niyang tinanong kung ang katawan ni Ragna ay naglalabas ng pilak na enerhiya upang matukoy kung siya ang Death Reaper na minsang sumalakay sa kanyang madre de pamilya. Nang tatapusin na ni Tara si Ragna sa pamamagitan ng isang panghuling sipa, nagawa niyang umiwas sa takdang oras, na tinakasan ang nakamamatay na atake. Kahit na malubhang nasugatan, si Ragna ay nagpupumilit pa ring tumayo, na gustong magpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit sinabi ni Tara na tapos na ang labanan sa pagitan nila, dahil hindi si Ragna ang kailangan niyang alisin. Iniwan niya si Ragna upang hawakan ng mga dragon na may mababang ranggo, sa paniniwalang malapit na siyang mapunit. Lumaban si Ragna habang sumisigaw ng mga hamon kay Tara, ngunit malamig na tumalikod siya, inamin na kung natiis ng espada ni Ragna ang kapangyarihang iyon, siya ang mananalo. Nagdagsaan ang mga dragon na parang langgam, dahilan para mapagod si Ragna, umubo ng dugo, at bumagsak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Swordsman Shin, iniligtas siya at inalis ang lahat ng dragon gamit ang kanyang silver energy. Galit niyang binuhat si Ragna, nagtatanong kung bakit niya itinapon ang sarili sa isang nakamamatay na sitwasyon. Ilang sandali pa, dumating na rin si Gram, na ipinaalam sa kanila na ang lahat ng iba pang mga tarangkahan ay nawasak, na nagiiwan lamang ng isang landas para harangin ni Isaac ang mga dragon. Ngunit sumigaw si Ragna, hinihiling na bumalik sila upang protektahan ang prinsesa, iginiit na hahawakan niya ang natitira. Hindi nakayanan ni Shin ang katigasan ng ulo ni Ragna at nagpas siyang hamunin siya sa ikapitong pagkakataon. Dati, noong nagpa siya si Prinsesa Liz na mag-withdraw ng mga tropa para ilikas ang mga sibilyan, sinalungat ito ni Shin, sa paniniwalang sinunod siya nito upang patayin ang mga dragon, hindi para tumakas. Sinaktan siya ni Liz sa mukha noon, sinabing kung hindi nila matatalo ang mga superior na dragon, mawawalan ng saysay ang lahat. Ang mahalaga ay mabuhay para lumaban sa panibagong araw. Pagkatapos, ipinahayag niya na sasali siya sa Solar Holy Society at sanayin ang brigade na maging sapat na malakas upang sirain ang Wind King. Ngayon, pagkatapos ng 6 na pagkabigo, sa wakas ay natalo ni Shin si Ragna, hindi dahil nanghina si Ragna, ngunit dahil si Shin ay nagmature at naging mas malakas kaysa dati. Iginiit niya na hindi lang ito laban ni Ragna, kundi life or death battle para sa buong brigade. Sa ibang lugar, naalis ni Mr. Gram at Little Slime ang mga dragon na may mababang ranggo, parehong puno ng determinasyon. Si Slime, na nakakaramdam ng pagkadismaya kay Ragna, ay umakyat sa ulo ni Shin at nagtungo sa pwesto ng sumasabog na mas dragon. Agad namang sumunod si Mr. Gram, hindi pinansin si Ragna na nakahiga. Samantala, lumikha si Liz ng defensive formation na may maraming silver energy sword, na ginawang fortified base ang buong kagubatan ni Zora. Ang Twin Sisters at Chris ay nag-coordinate para itulak pabalik ang mga puwersa ng kaaway, habang ang Wizard Society ay nagalak ng malakas ang daloy ng magic sa teleportation spell na na-upgrade ni Crimson. Gayunpaman, si Zora, na may malamig na mga mata, ay mabilis na napagtanto na ang tunay na Prinsesa Liz ay pumapatay ng mga dragon upang pagmasdan ang pagsipsip ng mahika mula sa kanilang mga bangkay, na nagbibigay ng enerhiya para sa pagbuo ng teleportasyon.
Ang pagtuklas na ito ay hindi ikinagalit sa kanya, bagkus ay natuwa siya, na lalong nagpasabik sa kanya na masaksihan ang pagganap ng kalaban na hinihintay niya sa lahat ng oras na ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.